Nagsisimula ang lahat ng siya ay 5 taong gulang. Biglang bumaha sa kanya ang mga alaala niya sa nakaraan. Siya ay isang high schooler sa Japan, isang pangit na gamer. Pagbalik mula sa kanyang kolehiyo, nasagasaan siya ng isang truck. Iniisip niya na ito ang buhay ng naunang Yumiella, hindi ang buhay niya. Sa isang mukhang nakangiti, sinabi ng ating reincarnated level 99 na batang babae na siya ay magle-level up at magiging napakalakas na kahit na ang Diyos ay hindi siya maaaring patayin, at pagkatapos ay maaari siyang mamuhay ng isang mapayapang buhay. Pumupuslit siya mula sa kanyang kastilyo para mag-level up para magkaroon siya ng sapat na lakas para patayin ng Demon Lord mismo. Doon, nakita ni Yumiella ang isang berdeng slime at pinatay ito gamit ang kanyang dark magic. Pagkatapos, ang slime ay naghulog ng magic stone, at nagpa siya si Yumiella na ibenta ang magic stone na ito para sa pera. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang magsanay ng martial arts na natutunan niya mula sa Earth at nagsimulang maramdaman na mas malakas na siya kaysa noong nasa Earth siya dahil nag-level up siya. Nang makita niya ito, nasasabik siya at nagsimulang mag-level up sa pamamagitan ng pagpatay sa iba't ibang halimaw mula sa kagubatan. Ibinibenta rin niya ang mga magic stone para sa pera, at sa pamamagitan nito, nabibili niya ang lahat ng magagandang magic item, kabilang ang Amulet of Growth, na nagpapahintulot sa kanya na mag-level up ng mas mabilis. Pagkatapos pumatay ng maraming halimaw at makuha ang lahat ng nakatagong kakayahan, umabot siya sa edad na 15 at nakarating sa Royal Magic Academy. Nang makita ng malapitan ang akademya, hindi siya makapaniwala na muling nagkatawang tao siya sa mundo ng laro na dati niyang nilalaro. Habang ang reincarnated level 99 na batang babae ay umabot sa kanyang dorm, binuksan niya ang sulat na ipinadala sa kanya ng kanyang mga magulang. Inutusan siya ng kanyang mga magulang na makipagrelasyon sa matataas na level ng mga maharlika, ngunit wala siyang balak magpakasal. Gusto lang niyang mamuhay ng mapayapa. Sa seremonya ng pagpasok, sinimulan ng punong guro ang pagsukat ng mga level ng lahat ng mga mag-aaral. Nais ng ating batang babae na huwag ipakita ang kanyang mga level, ngunit sa pagsuri nito, ipinakita na mayroon siyang mga kapangyarihan ng level 99, na ikinagulat ng lahat, kabilang ang punong guro, na naniniwalang walang sinuman sa mundong ito ang maaaring magkaroon ng level na ito. Nang makita ito, sinubukan siyang kutsain ng ilang estudyante, na sinasabing nagsisinungaling siya at wala siyang lakas ng level 99. Gayunpaman, pinipigilan sila ng ating babae sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Isang araw, sa panahon ng sesyon ng pagsasanay, sinabi sa kanila ng guru na ang reincarnated level 99 na babae na ang magpapakita ng kanyang mga kasanayan sa mahika, at nabigla ang lahat, gumamit siya ng dark flame magic at sinira ang metallic knight. Habang ang guro ay namangha nang makitang nagagamit niya ang ipinagbabawal na salamangka, gayunpaman, ang punong guro at si Prince Edwin ay dumating sa eksena, ipinaalam sa kanya na siya ay pinatalsik mula sa Royal Magic Academy, na nagpapakita na ang mga nagsisinungaling tungkol sa kanilang mga level ng mahika ay hindi angkop para sa Royal Academy. Nakiusap ang guro na huwag siyang paalisin dahil malaking kawalan nito sa kaharian. Sa kabila nito, walang naniniwala sa kanya, at nagsasabi pa na siya ay nagsisinungaling. Sa sandaling iyon, hiniling ng guro sa kanya na gumamit ng magic ng buong lakas para mapatunayan niya na mayroon siyang level 99 magic. Nang marinig ito, tinanggap niya ang kanyang kahilingan at ini-activate ang kanyang mahika pagkatapos makatanggap ng isang salita mula kay Prince Edwin na kung may mangyari sa bayan, hindi siya mananagot. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang madilim na salamangka, lumikha ng isang itim na butas na napakalaki na sinimulan nitong lunukin ang lahat ng enerhiya ng bayan, na ikinagulat ng lahat sa Royal Magic Academy. Nang makita ang kanyang pambihirang kapangyarihan, ipinatawag siya sa kastilyo ng hari para makipagkita sa hari. Dumating siya doon at formal na nagpakilala. Sinabi sa kanya ng hari na alam niya kung ano ang nangyari sa akademya at kung paano kumilos ang kanyang anak na lalaki nang walang pakundangan sa kanya, at dahil dito, humingi siya ng tawad sa kanya. Habang ang lahat ay nabigla nang makitang yumuko ang hari sa isang binibini, sinabi ni Yumiella na kasalanan niya ang paggawa ng ganoong kalaking black hole. Ibinunyag ng hari na kung siya ang nasa kanilang lugar, hindi rin siya maniniwala na ang isang binibini na tulad niya ay maaaring magkaroon ng level 99 na kapangyarihan. Gayunpaman, inutusan niya ang kanyang kabalyerong kapitan na si Adolf na hatulan ang pagiging tunay ng kanyang mga kapangyarihan, na nagpapakita na walang sinuman sa kaharian ang maaaring tanggihan ang kanyang desisyon. Nang makita si Adolf ng personal, naalala ni Yumiella na si Adolf ang pinakamalakas na kabalyero sa kaharian at may level na 60, na nagpapakita na siya lang ang nag-iisang mula sa kaharian sa laro na nakipaglaban sa Panginoon ng demonyo.
Noon lang sinusugod siya ni Adolf na sinasabing sasalakayin siya ng lahat ng kapangyarihang mayroon siya. Si Yumiela, na nag-iisip kung ano ang gagawin sa ganitong kondisyon dahil hindi siya inutusan ng hari na lumaban o umiwas sa pag-atake, nagpasya na lang siyang makawala sa pag-atake at matagumpay itong naiwasan. Nang makita ito, ibinunyag ng nagulat na si Adolf na walang sinuman sa kaharian ang may kapangyarihang umiwas sa kanyang pag-atake, ngunit kalmado siyang tumugon sa kanyang pag-atake, ibig sabihin, totoo na mayroon siyang level 99 na kapangyarihan. Nang marinig ang mga salitang iyon, hiniling ng hari sa kanya na ipakita ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan, at masaya siyang nagpapasalamat sa pamamagitan ng paglalahad ng isa sa kanyang mga spell na tinatawag na Shadowlands. Ang hari, nang makitang ito ay dark magic, ay nagtanong sa kanyang head palace mage tungkol dito, na nagpahayag na ang dark magic ay napakalakas tulad ng light magic. Gayunpaman, ang mga gumagamit ng dark magic ay medyo bihira, at nasa user ang pagpapasya kung paano gamitin ang magic nito. Nang marinig ito, binabati siya ng hari para sa pagkakaroon ng level 99 na kapangyarihan, na wala pang nakarating sa mundong ito. Tinanong niya kung paano niya naabot ang ganoong level, kung saan ipinaalam sa kanya ng ating reincarnated level 99 na batang babae na pagkatapos kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw sa nasasakupan, bumili siya ng Amulet of Growth, pumasok sa isang dungeon mag-isa, tumugtog ng flute na tinatawag na Monster Calling Flute, at pinanatili ang pagpatay ng mga halimaw. Nagulat ang mga tao sa mga salitang iyon, nagtataka ang mga tao kung paano niya nagawang pumatay ng mga halimaw dahil imposibleng pumunta ng mag-isa sa dungeon ng walang Amulet of Protection, na kinumpirma rin ni Adolf na kahit na may Amulet of Protection, hindi siya maglalakas loob na pumunta sa dungeon ng mag-isa at makipaglaban sa mga halimaw. Dahil dito, napagtanto ng ating reincarnated level 99 na babae na hindi normal ang mga bagay na ginawa niya. Sa sandaling iyon, hiniling ng hari sa kanya na tulungan ang kaharian ng Valshine kapag kinakailangan ito gamit ang kanyang espada at kalasag, at pumayag siya. Nag-aalok din ang hari sa kanya ng gantimpala, kabilang ang peerage, domain, at royal treasure, at handang tanggapin din siya sa royal family. Gayunpaman, napagtanto ng ating reincarnated level 99 na batang babae na ang makapasok sa maharlikang pamilya ay kagustuhan ng kanyang mga magulang, ngunit nais ng hari na ikulong siya sa kaharian, at gusto niyang mamuhay ng mapayapang buhay. Sa makatuwid, tinanggihan niya ang alok ng kanyang kamahalan at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang nais. Sumang-ayon ang hari at binigay sa kanya ang kanyang salita, sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya upang mabigyan siya ng mapayapang buhay. Gayunpaman, ang ating reincarnated level 99 na batang babae, sa kanyang mga iniisip, ay nagpapakita na kapag may nangyari sa kahariang ito, malamang na siya ay lilipad. Pagkatapos ng audience kasama ang hari, siya ay iniimbitahan sa silid ng reyna. Doon, formal na ipinakilala ng reyna ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na nagtitiwala siya sa kanya at nais niyang ibahagi ang isang bagay na mahalaga sa kanya, na ayaw niyang marinig ng sinuman. Nagtanong si Yumiela kung bakit siya nagtitiwala, kung saan ibinunyag ng reyna na marami sa kaharian ang gustong mapalapit sa maharlikang pamilya, ngunit tinanggihan niya ang kanilang mga alok, at dahil dito, nakuha niya ang kanilang tiwala. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ng reyna na babalik ang demonyong Panginoon sa loob ng 2 taon, at gusto niyang tulungan niya silang talunin ang Panginoon ng demonyo, at ibinunyag din nila na gumagawa sila ng plano upang talunin ang Panginoon ng demonyo gamit ang isang piling puwersa na nakasentro sa paligid ni Prinsipe Edwin. Naniniwala siya na sa Royal Magic Academy, mayroong ilang mga mag-aaral na may pambihirang kapangyarihan, at kung sila ay sanay na mabuti, maaari silang maging madaling gamitin sa pagtalo sa Panginoon ng demonyo. Nang marinig ito, naisip ni Yumiela sina Alicia at Edwin at kung paano niya ginampanan ng mga karakter na ito sa kanyang nakaraang buhay, na inihayag na sila ay mga kapaki-pakinabang na asset sa pagtalo sa demonyong Panginoon sa laro ngunit nagpa siya na tulungan sila, na binanggit na siya ay mayroon na ding kagustuhang labanan ang Demon Lord. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng reyna na kung matalo niya ang Panginoon ng demonyo, tatanungin ng mga tao ang katayuan ng maharlikang pamilya. Ang makakatalo sa demonyong Panginoon ay dapat na mula sa maharlikang pamilya, at hiniling niya kay Yumiela na pakasalan ang kanyang anak na si Prinsipe Edwin, na mabilis niyang tinanggihan. Ang reyna, nang marinig ito, ay tinawanan ito at hiniling sa kanya na pag-isipan ito. Noon lang, sinabi niya sa kanya na dahil sa kanyang level 99 na kapangyarihan, may mga maharlika na ngayon ay sinusubukang hilahin siya sa kanilang mga faction. Inihayag niya na mayroong 2 faction sa kahariang ito, faction ng hari at faction ng anti-king. Ang anti-king faction ay kilala bilang extremist faction, na binubuo ng iba't ibang maharlika at pinamumunuan ni Duke Hilrose.
Lahat sila ay mga maharlika na hindi nasisiyahan sa kasalukuyang estado ng kaharian at nagmungkahi ng mga digmaan ng pananakop laban sa ibang mga bansa bilang isang paraan upang alisin ang kanilang mga pagkabigo. Napagtanto na ang kanyang mga magulang ay nasa anti-king faction, tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin kung inutusan siya ng kanyang mga magulang na magpakasal sa pamilyang Hillrose, kung saan ipinaalam sa kanya ng reyna na ipapadala niya ang royal order sa pamilya ng Doutness, ngunit ibinunyag iyon na mabibigyan lang niya siya ng 3 taon, kung saan ang ating reincarnated level 99 na babae ay naniniwala na sapat na ito. Bago umalis sa palasyo ng hari, sinabi sa kanya ng reyna na ipapadala niya ang isa sa mga tauhan ng kanyang kamahalan sa akademya, at kung may kailangan siya, maaari niya itong kausapin. Pagkatapos nito, umuwi siya habang sinasabi ng hari sa reyna na may mga tao sa kaharian na hindi pa rin naniniwala na may level 99 na kapangyarihan si Yumiela, ngunit ipinahayag niya na naniniwala siya sa kanya. Nang marinig ito, ipinahayag ng reyna na sa kabila ng pagiging ipinanganak sa maharlikang pamilya, kinasusuklaman siya ng lahat dahil sa kanyang itim na buhok, at hindi siya kailanman nakatanggap ng anumang pagmamahal mula sa sinuman. Sa kabila nito, hindi siya kailanman nagtanim ng sama ng loob para sa sinuman, na inihayag na nais lamang niya ang kapayapaan at magiging pinakamalaking asset para sa kaharian na ito. Isang linggo pagkatapos nito, nagsimulang magbago ang mga bagay sa paligid ng ating reincarnated level 99 na babae. Ang lahat ng mga batang babae na natatakot sa kanya ay nagsimulang makipag-usap sa kanya ng normal. Tinanong pa siya ng mga ito tungkol sa mga regalo na natanggap niya mula sa reyna, ngunit ang mga bagay sa pagitan nila ni Alicia ay nanatiling pareho, at si Alicia ay patuloy na lumayo sa kanya. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanyang buhay, dahil nagsimula siyang makakuha ng mga panukala sa kasal mula sa iba't ibang mga maharlika. Sa pagkakita sa kanila, naniniwala siya na ang faction ng hari ay matamis at mabait habang ang pangkat na anti-king ay napaka-agresibo at nagsisikap na manalo sa kanya, para lang mamuno sa mundo gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Nilapitan siya ng isa sa mga miyembro ng anti-king faction at hiniling na maging asawa niya, ngunit tinanggihan ng ating reincarnated level 99 na babae ang kanyang alok, sinabing gusto lang niya ang mga taong mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanyang silid, at bago makarating dito, nakatagpo niya si Eleanor Hillrose na nagsasabing hinahanap siya. Sa pag-alala sa kanyang karakter sa laro, inihayag ni Yumiela na si Eleanor ay ang nag-iisang anak na babae ng nag-iisang duke sa Valshine at bahagi ng anti-king faction. Sa laro, naging kaibigan niya si Eleanor, at inutusan siya ni Eleanor na gumawa ng masama kay Alicia, na nagiging sanhi ng kanyang pagiging masama. Dahil ipinaalam sa kanya ng reyna ang tungkol sa anti-king faction, nagpa siya si Yumiela na umalis, ngunit inanyayahan siya ni Eleanor sa tea party, na naging dahilan upang tanggapin niya ito dahil ang pagtanggi nito ay magdudulot ng mas maraming problema. Sa tea party, pinag-uusapan ni Eleanor ang tungkol sa kanyang estilo at mga kagustuhan sa fashion, habang ang ating reincarnated level 99 na batang babae ay alam ang lahat tungkol sa kanya mula noong naglaro siya sa kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling iyon, sa kanyang pagkabigla, pinakiusapan siya ni Eleanor na layuan si Prinsipe Edwin dahil hindi siya bagay para sa kanya, at dahil dito, papayagan siyang sumali sa kanyang grupo. Gayunpaman, pinatigil siya ng ating reincarnated level 99 na babae, na inihayag na wala siyang intensyon na pakasalan ang prinsipe, at sinabi na niya ang hindi sa reyna. Nagpasalamat din siya sa kanyang imbitasyon ngunit ibinunyag niya na hindi siya bagay sa grupo at naniniwala siyang magiging magandang pares silang dalawa ni Prince Edwin. Nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang mga salita, pinasalamatan siya ni Eleanor, at tumungo siya upang kumain ng tanghalian. Habang kumakain ng tanghalian sa mesa, na-corner siya ng ilang mga batang babae na gustong umupo kasama niya, ngunit dumating si Alicia na may nakakatakot na hitsura, agad na nagtanong kung siya ay isang panginoon ng demonyo. Ang ating reincarnated level 99 na batang babae ay nagtataka kung paano nalaman ni Alicia ang tungkol sa demonyong Panginoon at nagtanong kung bakit siya nagdududa sa kanya. Inihayag ni Alicia na sinabi ni Ed sa kanya na babalik ang demonyo sa loob ng 2 taon, at naniniwala siyang si Yumiela iyon dahil sa kanyang itim na buhok. Gayunpaman, pinatigil ito ni Yumiela, ipinaalam sa kanya na nalaman nila sa silid-aralan na ang dark magic ay hindi masama. Sa sandaling iyon, dumating ang lahat ng kanyang mga kaibigan at nagtanong kung ano ang ginawa ni Yumiela sa kanilang kaibigan, ngunit sinabi niya sa kanila na si Alicia ay nagsasalita tungkol sa kanyang pagiging demonyo, kaya itinanggi niya ito. Iniisip niya na ang pagdating ng Panginoon ng demonyo ay dapat na ilihim sa iba upang hindi mataranta ang mga tao, ngunit malakas itong sinabi ng tangang prinsipe, na inihayag sa lahat na babalik nga ang demonyong Panginoon sa loob ng 2 taon.
Pagkatapos ay tinanong ni Yumiela ang tatlo sa kanila kung bakit naniniwala silang siya ang demonyong Panginoon sa kabila ng paghahayag na babalik ang demonyong Panginoon sa loob ng 2 taon, at narito na siya. Dito, ipinaalam sa kanya ni Oswald na naniniwala siya kay Alicia at sa mga salitang sinabi niya. Dagdag pa, ang kanyang lakas ay nagpapaliwanag din na siya ang Panginoon ng demonyo. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Yumiela na siya ay talagang kasing lakas ng Panginoon ng demonyo, ngunit ang pangunahing dahilan sa likod ng kanilang pag-iisip ay dahil silang tatlo ay napakahina. Tinamaan ito ang kanilang mahinang lugar, na naging dahilan upang magalit sila sa kanya, ngunit ang reincarnated level 99 na batang babae ay naniniwala na kailangan niya ang mga ito para lumakas para matalo nila ang aktual na Panginoon ng demonyo. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang umalis sa lugar ng tanghalian ngunit biglang napagtanto na maaaring ito na ang kanyang pagkakataon upang turuan sila kung paano i-level up ang kanilang lakas, na maaaring mapabuti ang kanilang opinyon tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang pangunahing paraan upang mag-level up ay ang pumunta sa mga dungeon at talunin ang pinakamaraming halimaw hanggat kaya nila nang hindi gumagamit ng mga amulet of protection. Magsuot ng mga amulet of growth na magdidouble sa karanasang matatanggap nila at gumamit ng monster calling flute para talunin ang pinakamaraming halimaw hanggat maaari, at para mapakinabangan ang kahusayan, kailangan nilang lumaban ng mag-isa sa halip na bumuo ng isang partido. Inirerekomenda niya sa kanila na pumunta sa mga halimaw na dalubhasa hindi sa depensa, ngunit sa opensa dahil ito ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong gumugol ng mas kaunting oras habang nakikipaglaban sa kanila. Nagtatapos siya sa pagsisiwalat na ang mas malalakas na halimaw ay ang pinakamahusay para sa pagtaas ng kanilang level, at kailangan nilang pumunta ng kasing lalim ng kanilang makakaya sa dungeon. Ipinaalam pa niya kay Alicia na dahil nakakagamit siya ng light magic, mas malaki ang responsibilidad niya, at kailangan niyang pumunta sa dark type na dungeon para tumaas ang level niya. Matapos ibunyag ang lahat ng mga paraan upang mapataas ang kanilang lakas, naniniwala siyang makukumbinsi niya ang mga ito, ngunit iniisip ng hangal na prinsipe na sinusubukan niyang patayin sila at pagkatapos ay lumayo. Pagkaalis nila, tinitingnan ni Yumiela ang lahat ng mga estudyante, na naniniwalang dapat silang ma-thrill pagkatapos makinig sa kanyang mga paraan ng pag-level up. Ngunit sa kanyang pagkabigla, natakot sila sa kanya, dahilan upang maniwala ang ating reincarnated level 99 na batang babae na nabigo ang kanyang plano. Naisip niya tuloy kung bakit nag-iingat si Alicia sa kanya o maaaring ito ay reincarnated na katulad niya. Nagpasya siyang tingnan ang bagay na ito at tumungo sa kanyang susunod na klase. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-espiya sa kanya, tinitingnan siya at kung ano ang kanyang ginagawa, at pagkatapos mag-obserbo ng isang araw, naniniwala siya na siya ay isang magandang babae tulad ng sa laro, kung saan siya ay isang ordinaryong mamamayan na nag-enroll sa akademyang ito at tumulong sa iba gamit ang kanyang mahika. Sinubukan pa niyang sumama sa mga maharlika, ngunit tinanggihan siya ng mga ito dahil sa hindi niya maintindihan ang kanilang maharlika na kaugalian. Gayunpaman, tinulungan siya ng mga hangal na karakter na sina Edwin, Williams, at Oswald. Pagkatapos ay nakita niya si Alicia na nakikipaglaro sa isang kuting at naniniwala na ito ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon upang makipag-usap sa kanya, dahil ang kanyang mga kaibigan ay wala sa kanyang paligid, ngunit napagtanto na dapat niya itong hikayatin sa pamamagitan ng kuting. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kuting at sinabing, "Meow meow," tulad niya, ngunit ang kuting ay tumakbo palayo sa takot pagkatapos makita ang kanyang hitsura. Noon lang, nakita ito ng isa sa kanyang mga kaklase ngunit itinago ito, na nagsasabing wala siyang nakita. Ang ating reincarnated level 99 na batang babae ay nagpapakita na maaari niyang mahuli ang kuting, maaari din niyang gamitan ito ng puwersa, pero hinayaan niya itong makalayo. Nang marinig ito, sinubukan siyang kausapin ng bata, ngunit tumakbo lang siya palayo para hanapin si Alicia. Nakita niyang nakaupo siya kasama si Prince Edwin, kung saan tinutulungan niya ito sa kanyang pag-aaral. Biglang ipinaalam sa kanya ng hangal na prinsipe na ipinaalam nito sa kanya na hindi si Yumiela ang demonyong Panginoon sa kabila ng pagkakaroon ng itim na buhok, pagiging level 99, at nagagamit ang dark magic. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ni Alicia ang isang madilim na guhit na ginawa niya gamit ang kanyang lapis, na nagpapakita na ganito ang tingin niya kay Yumiela, at maaaring may kinalaman siya sa kanyang light magic. Nang marinig ito, nagtaka si Yumiela kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit ipinaalam ng hangal na prinsipe kay Alicia na gusto ng hari na sumama siya sa puwersang lalaban sa Panginoong Demonyo, na ang ibig sabihin ay magtutulungan silang lahat para harapin ang Panginoong Demonyo balang araw. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Alicia sa pagsali sa kanya sa pakikipaglaban sa Panginoon ng Demonyo,
ngunit tiniyak sa kanya ni Alicia na kung nasa panganib ang mundo, gagamitin niya ang kanyang mahika upang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan sila. Nang marinig ang mga iyon, naniniwala si Yumiela na hindi reincarnated si Alicia. Pagkatapos nito, tumungo siya sa opisina ng punong guro upang salubungin siya, ngunit sa halip na ang punong guro, nakita niya ang isa pang tao na nakaupo sa kanyang upuan, na tinanggap siya at ipinahayag na ang kanyang pangalan ay Ronald, at siya ay hinirang bilang bagong punong guro. Sinabi niya sa kanya na umupo sa upuan pagkatapos ibunyag na siya ay narito sa utos ng hari. Humingi siya ng paumanhin kay Yumiela sa ngalan ni Prinsipe Edwin, na ibinunyag sa publiko ang sekreto ng estado, ngunit ibinunyag niya na hindi siya palaging tipong nagmamadaling kumilos ngunit kamakailan lang ay naging hindi siya matatag, maging ang kanyang mga kaibigan. Ang ating reincarnated level 99 ay nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanila, kung saan ipinahayag ni Ronald na silang tatlo ay naging napakatalino mula pagkabata, ngunit may isang taong nagpakita sa kanilang paraan at winasak ang kanilang pagmamataas. Ipinaalam niya sa kanya na dahil sa tsismis na kumalat pagkatapos ng paghahayag ng prinsipe, naniniwala pa rin ang hari na hindi si Yumiela ang demonyong Panginoon at sinabihan siyang huwag mag-alala. Sa sandaling iyon, tinanong niya si Ronald kung gaano karaming impormasyon ang maharlikang pamilya tungkol sa Panginoon ng demonyo, ngunit mabilis itong itinanggi ni Ronald, na nagsasabi na hindi niya din alam ang tungkol dito. Pagkatapos ay tinanong niya si Yumiela kung mayroon ba siyang pabor na itatanong at ibinunyag niya na kapag nagsimula na ang kanilang mga aralin sa field sa malapit na hinaharap, gusto niyang nasa administrative side siya. Nang tanungin tungkol sa mga aralin sa field, ipinaalam niya sa kanya na ang field lesson ay karaniwang isang leveling up na pagsubok kung saan ipinapadala nila ang mga mag-aaral upang manghuli ng mga halimaw, dahil siya ay nasa level 99 na kaya niyang sirain ang hukbo ng mga halimaw sa isang iglap, na nangangahulugan na masisira niya ang pagsasanay ng mga mag-aaral, at hindi makakatulong sa kanila na mag-level up. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na para sa mga maharlika, ang field lessons ay nahahati sa pagitan ng mga sentral na maharlika at regional na maharlika, at siya ang mamamahala sa mga regional nobles. Ibinunyag niya na ang mga regional nobles ay nakikipaglaban sa mga halimaw sa kanilang mga nasasakupan ng mas madalas kaysa sa mga sentral na noble na naninirahan sa lungsod, at ito ay hindi maiiwasang lumikha ng isang malinaw na pagkakaiba sa kanilang motibasyon na mag-level up. Nang marinig ito, iniisip niya kung dadalo si Prinsipe Edwin at ang kanyang mga kaibigan sa field lesson kasama ang mga sentral na maharlika, ngunit ipinaalam sa kanya ni Ronald na nag-ayos siya ng isang espesyal na programa sa pagsasanay para sa kanila, at ang kanilang layunin ay makaakyat sila sa level 40 sa oras na sila ay makapagtapos. Gusto ni Yumiela na maabot nila ang level 60, ngunit naniniwala si Arnold na hindi ito posible. Sa field lesson, nakikita niya ang mga bata ng mga maharlika sa rehiyon at nagtataka kung paano siya makakatulong sa kanila dahil mukhang masyadong inefficient ang mga ito. Sa sandaling iyon, dumating ang batang lalaki na nakakita sa kanya na nakikipaglaro sa kuting at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Patrick Ashbatten. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kanilang diskarte, na inihayag na hahawakan ng vanguard ang mga halimaw sa lugar, at sasalakayin sila ng rearguard. Nang tanungin kung may nangyaring mali, kung saan sinabi niya sa kanya na babaliktarin nila ito at gagamit ng magic ng rearguard para pigilan ang mga galaw ng mga halimaw at pagkatapos ay tapusin sila sa mga pag-atake ng vanguard. Nang marinig ito, sinabi niya sa kanya na gusto niyang gamitin ang paraang ito ngayon at tawagin ang mga halimaw gamit ang monster calling flute. Sa sandaling iyon, dumating ang mga halimaw at inatake sila, ngunit nagawa nilang patayin ang mga ito sa maikling panahon. Gayunpaman, nakaramdam sila ng pagod at takot na naging dahilan upang tanungin ni Patrick si Yumiela kung bakit niya pinatawag ang mga halimaw ng walang babala sa kanila, kung saan ang ating reincarnated level 99 na batang babae ay nagpahayag na alam niyang ang ilan sa kanila ay naubos ang kanilang mahika, ngunit siya ang susunod na hahawak sa mga halimaw. Sa sandaling iyon, ipinatawag niya muli ang mga halimaw gamit ang isang monster calling flute, na nagdudulot ng gulat sa pagitan ng lahat ng mga estudyanteng naniniwalang sila ay mamamatay. Gayunpaman, iginapos sila ni Yumiela gamit ang kanyang Dark Bind spell at hiniling sa Vanguard team na patayin sila dahil hindi nila nagawang pumatay ng mga halimaw kanina. Gulat na gulat dito, iniisip ng mga estudyante kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit tiniyak ni Yumiela sa kanila na makapangyarihan ang kanyang mahika at hindi sila aatakihin ng mga pinipigilang halimaw. Nang marinig ito, humakbang si Patrick at pinatay ang isa sa mga halimaw, tinitiyak sa lahat na hindi siya nagsisinungaling. Sa sandaling iyon, dumating ang isang halimaw na hindi napigilan ng kanyang bind magic at sinubukang salakayin si Yumiela, ngunit nakaharang si Patrick at nakagat ng halimaw, na agad na pinatay ni Yumiela pagkatapos noon.
Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang mahika, at ibinunyag pagkatapos gumaling ang kanyang sugat, na ang dark magic ay mayroon ding mga hilang at recovery spells ngunit ang mga ito ay sobrang nakakadiri. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sinubukan niyang iligtas siya, kung saan ipinahayag ni Patrick na nasa panganib siya at kinailangan niyang humakbang sa kanyang daan upang protektahan siya. Nagdudulot ito ng pag-iisip ng ating reincarnated level 99 na batang babae kung sino ang makakasakit sa kanya gayong siya ay level 99, ngunit nagpasalamat sa kanya pagkatapos na isipin na marahil ay nag-aalala siya sa kanya, at nakaramdam ng kahihiyan dito. Pagkatapos noon, hiniling ni Patrick sa kanya na ipaalam sa kanila bago gamitin ang monster calling flute, kung saan agad itong ginamit ng ating reincarnated level 99 na babae, na naging sanhi ng pagkagulat sa ibang mga estudyante. Kinabukasan, binalaan ng punong guro ang ating reincarnated na babae na huwag nang gamitin muli ang monster calling flute, dahil nagdudulot ito ng maraming kaguluhan sa pagitan ng mga estudyante. Tinanong niya si Yumiela na narinig niya ang tungkol sa dark magic na nakapagpapagaling din ng mga pinsala, kung saan kinumpirma ng ating reincarnated na babae, na sinasabing ginamit niya ang healing spell sa kanyang sarili. Ibinunyag niya na noong bata pa siya, naputol ang braso niya dahil sa isang aksidente, at ginamit niya ang healing spell para ayusin ito. Matapos ihayag ito, nagtanong siya tungkol sa aralin ng mga sentral na maharlika, kung saan ipinahayag ng punong guro na pinataas ni Prince Edwin, Oswald, at William ang kanilang mga level, ngunit may pag-aalinlangan, sinabi sa kanya na sinimula ni William na patayin ang mga halimaw sa harap at ang mga natitira ay pinatay ni Prince Edwin at Oswald, at dahil dito, sila lang ang nag-level up habang ang natitirang mga estudyante ay hindi makakuha ng anumang level. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Alicia, kung saan ipinahayag din ng punong guro na tulad ng ibang mga estudyante, hindi siya nakapatay ng kahit isang halimaw. Ibinunyag niya na gusto niyang pumatay ng mga halimaw, ngunit hindi siya hinayaan ng tatlong hangal na pumatay ng isa dahil gusto nilang ipakita ang kanilang mga kakayahan sa batang babae na pinakagusto nila. Pagkatapos ay hiniling ng punong guro si Yumiela na tumulong sa pagkuha ng mga level, dahil siya lamang ang gumagamit ng light magic sa kaharian at gusto nila siyang maging mas malakas. Nang marinig ito, pumayag si Yumiela sa kanyang kahilingan. Pagkatapos nito, sinabi rin sa kanya ng punong guro na nakatanggap siya ng kahilingan mula sa pangkat ng pagdevelop ng magic tool ng Kastilyo na subukan ang tibay ng ilang mga magic tool, na masaya niyang sinang-ayunan, na sinasabi na gusto niyang gawin ito dahil naglalaman ito ng kanyang mga paboritong magic item. Kabilang ang Monster Calling Flute at Amulet of Growth. Gayunpaman, nang naipasa sa kanya ng punong guro ang isa sa mga bagay, mabilis niyang sinira ito gamit ang kanyang daliri sa pinakamababang pagsisikap, na ikinabigla ng punong guro na hindi makagalaw nito kahit nagamit ang kanyang buong kapangyarihan ng mahika. Sa susunod na field lesson, hiniling ni Patrick si Yumiela na ipares sa kanya, na sinasabing mas lalakas siya kung makikipag-spar siya sa level 99 powerhouse. Nang marinig ito, pumayag si Yumiela sa kanyang kahilingan, sa paniniwalang siya lamang ang malayang nakikipag-usap sa kanya at walang anumang takot, ngunit hindi niya sinasadyang pinalipad siya gamit ang kanyang espadang kahoy sa panahon ng kanilang pagsasanay. Naging sanhi ito ng pagkapinsala ng kanyang braso, ngunit pumasok si Yumiela, at mabilis itong pinagaling gamit ang kanyang healing dark magic. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil nasaktan siya at pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya para sa pagpapares sa kanya, kung saan ipinaalam sa kanya ni Patrick na siya ang dapat na humingi ng tawad dahil sa kabila ng hindi pagiging isang karapat-dapat na kapareha, pumayag itong ipares sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na siya ay isang mabuting kapartner at gusto niyang matuto ng mga diskarte sa espada mula sa kanya, na inihayag ang kanyang dahilan sa likod nito, na gusto niyang labanan ang Panginoon ng demonyo. Tinanong ni Patrick kung totoo ba ang mga chismis sa likod ng Demon Lord na darating sa loob ng 2 taon, kung saan nagsinungaling si Yumiela sa kanya at ipinaalam sa kanya na hindi ito totoo. Iniisip niya na sa kabila ng pagsasabi ng hari sa iba na hindi siya ang Panginoon ng demonyo, naniniwala pa rin ang lahat na taglay niya ang kaluluwa ng Panginoong demonyo. Tinanong niya si Patrick tungkol sa kanyang mga saloobin sa bagay na ito, kung saan ipinahayag niya na kung siya ang Panginoon ng demonyo, kung gayon ang mundo ay nawasak na ngayon. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit iniisip ng mga tao na siya ay isang demonyong Panginoon ay dahil sa kanyang itim na buhok, ngunit pagkatapos ay ipinahayag na tulad niya, ang kanyang buhok ay itim noong siya ay bata pa. Naniniwala ang kanyang pamilya na siya ang hari ng demonyo, at dahil dito, sinimulan niyang kapuotan ang kanyang sarili at gustong magpakamatay, ngunit nang maging kulay abo ang kanyang buhok, nagbago ang opinyon ng lahat sa kanya.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na alam niya kung ano ang nararamdaman niya, ngunit ipinangako sa kanya na hindi niya ito hahamakin o hindi siya magugustuhan dahil sa kanyang itim na buhok. Nang marinig ito, pinasalamatan siya ni Yumiela at humingi ng isa pang laban, na masayang sumang-ayon si Patrick, ngunit mabilis niyang pinalipad muli. Sa gabi, bago matulog, iniisip niya ang kanyang nakaraang buhay at ang laro kung saan siya muling nagkatawang tao. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa karakter na si Yumiela sa laro at hindi niya sinubukang alamin kung paano niya nakuha ang dark magic. Sinabi niya na sa kwento ng laro, nakuha ni Yumiela ang dark magic nang mahulog siya sa kadiliman, ngunit iniisip niya kung ipinanganak siya na may dark magic at itinatago niya ito sa lahat, o nakuha niya ito dahil sa kanyang galit sa light magic ni Alicia at sa mga taong mahal niya. Makalipas ang ilang araw, tumungo sila sa kanilang pangalawang aralin sa field sa kagubatan. Sinabihan siya ni Patrick na huwag nang gamitin muli ang monster calling flute at mabilis siyang sumang-ayon. Sinabi na siya ay isang doktor lamang para sa ngayon at pagagalingin ang mga pinsala ng mga nasugatan. Sa panahon ng aralin, isang halimaw na isda ang kumagat sa isa sa mga mag-aaral. Si Yumiela, na ngayon ay isang doktor sa loob ng isang araw, ay nagtanong sa estudyante kung gusto niyang pagalingin ang kanyang mga sugat gamit ang magic potion o ang kanyang healing magic, kung saan ang estudyante ay mabilis na pumunta para sa potion. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yumiela na maaari niyang pagalingin ang kanyang mga sugat nang hindi sinasayang ang potion at gagawin ito sa isang iglap. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga pagod na estudyante at sinubukang gamitin ang monster calling flute, ngunit pinigilan siya ni Patrick. Sinabi ni Yumiela na nagsasayang lamang sila ng kanilang enerhiya habang pumapatay ng mga mababang level na halimaw sa mga grupo, at sa ganitong paraan, hindi sila gaanong magle-level up dahil hindi nila nilalabanan ang mga halimaw na may mataas na level. Nang marinig ito, sinabi ni Patrick na mayroon siyang punto ngunit naniniwala pa rin na hindi ito kakayanin ng mga mag-aaral. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng ideya si Yumiela at ipinahayag na maaari niyang gamitin ang kanyang mahika para saktan ang lahat ng mga estudyante ng hindi pinapatay, at pagkatapos ay pagagalinggan sila sa pamamagitan ng kanyang mahika, sa paniniwalang sa ganitong paraan, iisipin nila kung gaano sila masasaktan ng mga pinsala na kung saan ay akayin sila na mas tumutok sa mga halimaw. Matapos ihayag ito, hiniling niya sa mga mag-aaral na pumili sa pagitan ng ploto o isang pinsala, kung saan ang mga kilabot na maharlika ay pumunta para sa ploto. Nang marinig ito, mabilis niyang inagaw ang ploto at tinawag ang mga halimaw. Dumating ang mga halimaw ng isda at sinalakay ang mga estudyante. Pinangunahan sila ni Patrick sa pag-atake at sinabihan silang panatilihin ang kanilang formation kung hindi ay masasaktan sila. Nang marinig ito, iniisip ni Yumiela ang tungkol kay Patrick at ang kanyang mga paraan upang mamuno sa labanan, ngunit naniniwala siya na kung sakaling may mangyari sa kanya dahil sa kanya, maaaring masira ng kanyang pamilya ang lugar ng kanyang pamilya sa maharlikang pamilya, ngunit tiyak na malulungkot siya dahil dito. Pagkatapos nito, pinatay ng mga estudyante ang mga halimaw ng isda at pinasalamatan ng lahat si Patrick sa kanyang pamumuno sa pagtalo sa halimaw sa labanan. Pumunta sila sa akademya at naisip ni Yumiela si Patrick. Sa sandaling iyon, dumating si Alicia at yumuko sa kanya, na nagsasabi na siya ay nagsisisi sa pag-aakalang si Yumiela ang demonyong Panginoon kahapon. Pagkarinig nito, naniniwala si Yumiela na mabait na babae talaga si Alicia, kasi nakakatakot para sa kanya ang nakatayo sa harap ko, pero humingi pa rin siya ng tawad sa akin. Mabilis siyang sinubukang yakapin ni Yumiela, ngunit nakialam si Prinsipe Edwin at pinigilan siya. Pagkatapos ay itinanong niya kung narinig niya mula sa iba na ginamit niya ang monster calling flute para hayaan ang mga estudyante na labanan ang kawon ng mga halimaw, o ito ba ay balak niyang saktan ang mga mag-aaral at pagkatapos ay pagalingin sila, para lang maging tanyag ang kanyang sarili. Naniniwala siya na maaaring hindi siya ang demonyong Panginoon ngunit banta pa rin siya sa kaharian ng Valshine. Nang marinig ito, naniniwala siya na wala siyang kaibigan sa akademyang ito at nagtataka kung aalis siya, mayroon bang lugar para sa kanya sa mundong ito upang mamuhay ng payapa. Biglang dumating si Patrick at ipinaalam sa kanya na ginamit lang ni Yumiela ang monster calling flute para seryosohin ng mga estudyante ang lesson. Hindi mali ang kanyang intensyon ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay medyo popular sa mga maharlika sa rehiyon, na siyang pinakamahusay na paraan para mag-level up. Pagkatapos ay hiniling niya kay Prinsipe Edwin na lumayo sa kanya, at nang marinig ito, mabilis siyang umalis kasama si Alicia. Nagpasalamat si Yumiela kay Patrick sa pagtayo laban sa prinsipe para sa kanya, kung saan ipinahayag niya na siya ang anak ng Margrave at ang pagsubok ng pangalawang prinsipe ay wala para sa kanya. Muli siyang pinasalamatan ni Yumiela sa pagtulong sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay may matamis na ngiti, at si Patrick, nang makita ito,
ay ipinahayag na bihira para sa kanya ang ngumiti. Nang marinig ito, nagtaka si Yumiela kung nakangiti ba siya, ngunit ipinahayag na gusto niyang makipagkaibigan kay Patrick. Noong summer break, marami sa mga estudyante ang bumalik sa kanilang mga tahanan, ngunit ang ilan ay nanatili sa akademya kabilang sina Yumiela at Patrick. Sinubukan niyang turuan siya kung paano gumamit ng espada ngunit palaging lumilipad sa hangin. Humingi ng tawad si Yumiela sa maling paggamit ng sobrang lakas ngunit nagpasalamat siya sa pag-sparring sa kanya. Ibinunyag ni Patrick na siya ang humiling sa kanya na makipag-spar sa kanya dahil gusto niyang ipakita sa kanyang mga kaklase na kaya niyang tumayo laban sa tao na may level 99 powerhouse. Nang marinig ito, ipinakita sa kanya ni Yumiela ang isang magic attribute, na nagpapakita na ginagawa niya ang lahat para kontrolin ang kanyang magic, ngunit sa tuwing sinusubukan niya, nasisira niya ang attribute. Iniisip ni Patrick kung anong uri ng magic attribute iyon, ngunit naisip na ang pagsira nito ay maaaring paglalaro lang ng bata. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, hindi man lang niya ito kinurbo matapos gamitin ang lahat ng kanyang mahika. Maya-maya habang nagla-lunch sila may dalawang babae na lumapit sa kanila at tinanong si Yumiela kung bakit silang dalawa ang laging magkasama. Iniisip kong nagde-date sila, pero sinabihan sila ni Yumiela na tinutulungan niya si Patrick sa pag-level up. Bigla siyang naniwala na sinusubukan din ng mga babae na mag-level up at para dito, humihingi sila ng tulong sa kanya. Napagtanto niya ito, iminungkahi niya ang ilang mga dungeon at ilang lugar na may mataas na aktibidad ng mga monsters, na nagpapakita na sa pamamaraang ito ay mas mabilis silang mag-level up. Gayunpaman, nang makita ang kanilang natatakot na hitsura, pinigilan siya ni Patrick, sinabi na kailangan niyang panoorin kung ano ang reaksyon ng mga tao sa kanya bago magmungkahi ng anuman. Ang pagbubunyag na ito ay naging dahilan upang i-activate niya ang kanyang voice listening spell, at sa paggamit nito, narinig niyang pinag-uusapan sila ng mga babae at naniwala silang parehong malapit sina Yumiela at Patrick sa isa't isa, ngunit mabilis itong itinanggi ni Yumiela. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa silid-aklatan upang magtanong tungkol sa mga diskarte sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang magic spellbook ngunit nagtago pagkatapos makita si Alicia na naroon na. Sinubukan niyang itago ang sarili ngunit sa huli ay nakita siya ni Alicia, na humiling sa kanya na turuan siya kung paano gumamit ng mahika. Nang tanungin kung bakit, ibinunyag ni Alicia na dahil bihirang katangian ang light magic, hindi alam ng mga guro kung paano siya tuturuan tungkol dito. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang magbasa ng mga libro sa kastilyo para lamang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa light magic ngunit wala siyang nakuha kahit sa loob ng kastilyo. Pagkatapos ay sinabi niya na narinig niya mula sa isang tao na ang dark magic ay katulad ng light magic, at umaasa siyang maaaring may maituro sa kanya si Yumiela. Nang marinig ito, sinabi ni Yumiela na tutulungan niya siya, ngunit biglang huminto, at naniniwalang alam niya ang tungkol sa light magic mula noong naglalaro siya, ngunit hindi niya masabi kay Alicia ang tungkol dito. Nag-iisip siya kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit pagkatapos ay nakaisip siya ng isang ideya at sinabi na kailangan niyang maglabas ng matitinding alaala sa kanyang isipan kapag gumagamit ng light magic, at ang mga alaala ay dapat na may kasamang liwanag. Nang marinig ito, napangiti si Alicia at ibinunyag na mayroon lamang siyang maliwanag na alaala kung saan nakaupo siya kasama ang kanyang lola pabalik sa bansa at nakikita ang mabituing kalangitan. Ipinaliwanag niya na nakatira sila sa isang rural na lugar kung saan walang mga gusali at kung ano paman, at dahil doon, nakikita nila ang buong kalangitan na puno ng mga bituin, na nagsasabi na ito ay maganda. Sinabi ni Yumiela na maaaring makatulong ito, at si Alicia, na may matamis na ngiti, ay nagsabing gagawin niya ang kanyang makakaya at umalis. Maya-maya, dumating si Patrick at binigyan siya ng regalo mula sa Reyna, na nagpapakita na ang masarap na pastry. Tinanong ni Yumiela si Patrick kung gusto niyang kumain kasama siya sa kanyang silid, ngunit si Patrick, na namula ang mukha, ay nagsabi na hindi siya dapat mag-imbita ng isang lalaki sa kanyang silid na tulad nito, kung saan humingi ng tawad si Yumiela at nagsimula silang kumain nito sa cafeteria. Gayunpaman, ang parehong mga batang babae mula kanina ay dumating din at nang makita silang magkasama, naniniwala na sila ay nakikipag-date. Pagkatapos ng summer break, dumating ang martial arts competition at lahat ng estudyante ay nagsimulang makilahok dito. Ipinaliwanag ni Yumiela na ang martial arts competition ay isang school-wide event, na binubuo ng dalawang format kabilang ang one-on-one sword fight at pagkatapos ay nagpapakita ng kanilang malalakas na magic spells. Ipinaliwanag niya na ang mananalo mula sa mga kaganapang ito ay makakakuha ng isang espesyal na parangal na makakatulong sa kanila na i-level up ang kanilang mahika, ngunit si Yumiela ay umatras sa paligsahan, at sinabing hindi niya kailangan ng anumang espesyal na gantimpala dahil mayroon siyang level 99 na kapangyarihan.
Sa sandaling iyon, dumating si Patrick at ipinaalam sa kanya na ang mananalo mula sa bawat format ay makakakuha ng isang espesyal na amulet na maaaring mapahusay ang dark magic. Nang marinig ito, sinabi ni Yumiela na gusto niya ang amulet at mabilis na tumakas. Pinuntahan niya ang punong guro at sinabi sa kanya na sasali siya sa paligsahan, kung saan agad na sumang-ayon ang punong guro. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi niya namalayan na mabilis na mahuhulog si Yumiela sa kanyang bitag. Sa paligsahan, ipinaalam ni Patrick kay Yumiela na ang hari mismo ang nagpadala ng amulet para kay Yumiela, ngunit nagpa siya ang punong guro na ilagay ito bilang isang premyo para sa nanalo sa kompetisyon, sa paniniwalang si Yumiela ay lalahok at ipakita ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga maharlika. Si Yumiela, pagkatapos marinig ito, ay nagulat, ngunit ipinaalam kay Patrick na gagawin niya ang kanyang makakaya sa kompetisyon. Gayunpaman, sinabihan siya ni Patrick na huwag gawin ang kanyang makakaya, na sinasabi na ayaw niyang makita ang mga estudyante na lumilipad sa hangin. Pagkatapos nito, magsisimula na ang paligsahan at ang lahat ng mga mag-aaral ay nahahati sa dalawang grupo, A at B. Ang mag-aaral mula sa pangkat A ay haharapin ng mag-aaral mula sa pangkat B, at ang panghuli ay paglalabanan sa pagitan ng natitirang dalawang mag-aaral. Sa sandaling iyon, kinuha ni Yumiela ang kanyang entry number, na 3, at nagpa siya na magpahinga hanggang doon, ngunit mabilis na pinahinto ni William. Sinabi sa kanya ni William na tulad niya, ginamit din niya ang summer break para sanayin ang kanyang sarili at umabot pa siya sa level 20. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil hindi siya naniniwala na siya ay level 99, na isiniwalat na kinumpirma niya ito mula kay Captain Adolf at walang isa sa kaharian na maaaring sumalungat sa mga salita ni Kapitan Adolf. Nang marinig ito, pinatawad na ni Yumiela ang kanyang kabastusan, at sinabing na ayos na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, ipinahayag ni William na ang tanging layunin niya ay malampasan si Kapitan Adolf, at ang pagtalo sa kanya ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong mapalapit sa kanyang layunin. Sa sandaling iyon, magsisimula ang one-on-one sword event, at pagkatapos ng dalawang laban, pumasok si Yumiela sa arena. Si Yumiela, sa pagtingin sa kanyang kalaban, ay naniniwala na walang paraan na matatalo siya ng estudyanteng ito, ngunit napagtanto niya na tiyak na nagsumikap ang mag-aaral upang makarating sa puntong ito, at gagamitin niya ang lahat upang hayaan siyang sumikat sa laban na ito. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, ang estudyante, pagkatapos na makita ang kanyang napakalaking kapangyarihan, ay agad na umatras sa laban, na ginawang si Yumiela ang nagwagi. Pagkatapos nito, ang bawat kalaban niya ay nagsisimulang umatras sa laban at siya ay mapupunta sa final. Doon, ang kanyang kalaban ay si William, na umabot sa final matapos talunin si Prinsipe Edwin. Ipinaalam niya sa kanya na hindi siya atras sa laban at lalabanan siya gamit ang mana sword, na ang level ay mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Pagkatapos magsimula ng laban, sinimulan siyang atakehin ni William gamit ang kanyang espada ngunit naiiwasan niya ang bawat pag-atake nito. Naniniwala siya na ang pag-iwas sa kanyang mga pag-atake ay gagawing boring ang laban, kaya nagpa siya siyang harangan ng mga ito gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, nagsimulang basagin ng espada ni William ang kanyang espada, dahilan upang maniwala siya na, kung masira ang kanyang espada, matatalo siya sa final, na nangangahulugang hindi niya makukuha ang amulet. Napagtanto niya ito, mabilis niyang sinuntok ang espada ni William at nahati ito sa kalahati, at dahil dito, nanalo sa one-on-one sword fight tournament. Habang ang lahat ay hindi napansin yun, ngunit, si Kapitan Adolf ay natakot dito. Sinabi na hindi niya napagtanto na maaari niyang sirain ang maalamat na espada na ito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang susunod na format ng torneo ay ang pagpapakita ng kanilang mga power magic spells, at ang mga hukom ay bibigyan sila ng mga puntos ayon sa kanilang pagganap, at ang isa na makakakuha ng pinakamaraming puntos sa 100, ang siyang mananalo sa tournament. Nang marinig ito, iniisip ni Yumiela kung anong uri ng spell ang dapat niyang gamitin, ngunit nakialam si Oswald, at ipinaalam sa kanya na magagamit niya ang lahat ng 4 na elemento ng magic, na nangangahulugang mananalo siya sa tournament na ito. Biglang dumating si Alicia at inactivate ang kanyang power spell na tinatawag na Sun Rain, na nagiging dahilan upang mapuno ng light bubbles ang buong arena, na tinatawag niyang Rain of Light Bubbles. Ang mga hukom ay humanga dito at binigyan siya ng 88 puntos out of 100. Pinasalamatan niya si Yumiela para dito, sa paniniwalang dahil sa kanyang payo, nagamit niya ang makapangyarihang spell na ito.
Pagkatapos noon, ipinakita ni Prinsipe Edwin ang kanyang makapangyarihang magic spell at nakakuha ng 70 puntos, ngunit naiwan si Oswald, na matapos ipakita ang lahat ng kanyang 4 na magic elements sa mga hurado, ay nakakuha ng 100 out of 100 points. Si Yumiela, nang makita ito, ay nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin, iniisip na kung makakakuha siya ng 100 puntos, siya ay magtatabla kay Oswald, at maaaring kailanganin niyang ibahagi ang amulet sa kanya. Sa sandaling iyon, tumungo siya sa arena, at nakita si Patrick na nanunood sa kanya mula sa itaas, sinabi sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Kung saan, si Patrick, na may natatakot na hitsura, ay agad na umatras, na nagsasabi na ito ay hindi maganda. Sa sandaling iyon, inactivate ni Yumiela ang kanyang black hole spell, ngunit sa pagkakataong ito ay gamit ang level 99 na kapangyarihan, na naging dahilan upang lumunin ang buong kaharian sa loob nito. Si Yumiela, na may ngiti, ay isiniwalat na hindi niya napagtanto na ang level 99 na spell ay mukhang ganito kaganda, ngunit sa kanyang pagkabigla, ang panahon ay bumabagyo at nagsimulang sumakop sa buong kaharian. Naging dahilan ito upang pigilan ng hukom si Yumiela mula sa paggamit ng higit pang mahika, na inihayag na binigyan siya ng mga hukom ng 300 puntos. Nang marinig ito, na-deactivate ni Yumiela ang kanyang black hole spell, at idineklara bilang panalo sa torneo kasama ang pagtanggap ng amulet ng dark magic. Kinabukasan, noong iniisip ni Yumiela na malapit nang matapos ang kanyang unang taon sa akademya, at natakot niya ang mga tao sa kanya pagkatapos ng martial arts tournament, nilapitan siya ni Patrick na may dalang, "Good morning," at napagtanto ni Yumiela na siya lang ang mabait sa kanya. Nang maramdaman niyang payapa na ang buhay niya ngayon, nilapitan siya ni Prinsipe Edwin na may nakakatakot na tingin at tinanong kung ninakaw niya ang mga gamit ni Alicia. Itinanggi ito ni Yumiela, ngunit nag-alinlangan ang hangal na prinsipe, na naging dahilan upang tulungan siya ni Patrick at sabihin sa kanyang kamahalan na wala siyang karapatang mag-isip na may nagkasala ng walang ebidensya. Nang marinig ito, lumayo ang hangal na prinsipe, at naniniwala si Yumiela na may mga taong sinusubukang ibuli si Alicia, at kung lumala ang pambubuli at huminto si Alicia sa pag-aaral, maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa kanyang pag-unlad ng leveling. Dahil dito, nangako siyang aalamin ng mga salarin sa likod nito at mabilis na naabutan ng isang batang babae na nagtatangkang nakawin ang isa sa mga gamit ni Alicia. Kinilabutan ang dalaga matapos siyang makita ng personal at hiniling na huwag siyang patayin, dahilan para magtaka si Yumiela kung bakit palaging sinasabi ito ng mga tao pagkatapos siyang makita. Pagkatapos ay nabunyag na ginawa ng dalaga ang lahat ng ito sa utos ni Miss Eleonora. Mabilis na lumapit si Yumiela at sinabihan siya na huwag nang muling subukan ang mga kalokohang trick na ito, na inihayag na kapag nalaman ito ni Prinsipe Edwin, mawawalan siya ng tiwala sa kanya. Inihayag ni Eleonora na ginagawa niya ang lahat ng ito para lang maalis si Alicia kay Prinsipe Edwin at mapalapit dito, ngunit nagsinungaling si Yumiela sa kanya na may paliwanag na hindi maaaring magpakasal ang isang prinsipe sa isang karaniwang tao. Ipinaalam niya sa kanya na kung matalo ni Alicia ang Panginoon ng Demonyo, ituturing siya ng hari bilang ikalawang pagdating ng saint at papayagan siyang pakasalan ang prinsipe. Sa paghahayag na ito, inirekomenda siya ni Yumiela na huwag pansinin si Alicia, na nagsasabing hindi niya gugustuhing maranasan ang isang bagay na kasing katangahan nito, ngunit tinanong ni Eleonora kung bakit niya ito sinasabi sa kanya. Kung saan, ipinaalam sa kanya ng ating reincarnated na babae na ang tanging hiling niya ay makatagpo ng kaligayahan sina Eleonora at Prinsipe Edwin. Ang mga kalokohan na salitang ito ay nagpasaya kay Eleonora, at nangako siya na gagawin niya ang lahat para layuan si Alicia. Pagkatapos nito, sinabi ni Yumiela kay Patrick ang tungkol dito, na nag-iisip na maaari niyang isumbong ang salarin, ngunit sa kanyang pagkabigla, ibinunyag niya na ang babae sa eksena ay maaaring maging siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kung itinatago niya ang kanyang madilim na salamangka ng sekreto, at hindi pumunta para mag-level up sa mga dungeon, at kung ang kanyang mga magulang ay hindi kailanman sinabi sa kanya na makipagkaibigan sa ibang mga maharlika, maaaring siya ay desperado na pilitin si Eleonora na payagan siya na sumali sa kanyang pangkat at maaaring ang babae sa lugar na iyon ay siya mismo. Dahil dito, napagtanto niya na si Alicia ay mahal ng lahat, at wala siyang kaibigan, ibig sabihin ay isa si Yumiela sa laro na talagang biktima sa mundong ito. Dahil sa narinig ni Patrick ang lahat ng ito, napagtanto ni Patrick na totoo ang mga sinabi ni Yumiela at wala siyang kakampi, ngunit bago pa niya masabi na kakampi niya ito magpakailanman, sinabi sa kanya ni Yumiela na wala siyang ibang gusto sa mundong ito at natutuwa siya na may kakilala na nakakausap niya paminsan-minsan. Pagkatapos ay lumayo siya pagkatapos magpaalam, ngunit mabilis na nilapitan siya ni Eleonora, na nag-imbita sa kanya sa kanyang tea party.
Mabilis siyang tinanggihan ni Yumiela, sinabing may gagawin siya, ngunit patuloy siyang sinusundan ni Eleanor hanggang sa pumayag si Yumiela sa kanyang kahilingan. Sa kanyang silid, binibigyan siya ni Eleanor ng cookies na ginawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay at tinanong kung ano ang lasa. Napagtanto ni Yumiela na maaaring ito na ang pagkakataon niya para kamuhian siya, at kaya, sinabi niya kay Eleanor na ang kanyang cookies ay lasa ng uri ng kasuklam-suklam. Inaasahan niya na pagkatapos niyang marinig ito, lalayuan siya ni Eleanor, ngunit sa kanyang pagkabigla, ipinakita niya na tama si Yumiela at ito ay isang bigong batch. Ipinaliwanag pa niya na lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagsabi sa kanya na ang mga cookies na ginawa niya ay masarap, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na ang mga ito ay kakilakilabot, at masaya na si Yumiela lamang ang nagsabi sa kanya ng totoo. Nang marinig ito, nagpa siya si Yumiela na dagdagan ang nagninangas na apoy na ito at nagtanong kung bakit siya biglang gumawa ng cookies para kay Prinsipe Edwin. Sumagot si Eleanor na narinig niya mula sa isang tao na binigyan ni Alicia ng mga homemade sweets si Prince Edwin, at naisip niyang kaya niya rin. Pagkatapos ay sinubukan niyang gawing galit si Eleanor sa kanya, ngunit ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nag-backfire sa kanya, dahil napagtanto ni Eleanor na si Yumiela ay katulad niya at naiintindihan niya siya ng mabuti. Noon lang, tinanong ni Yumiela si Eleanor tungkol sa dalaga at kung bakit niya ito inutusang gumawa ng masama, na sinabi sa kanya ni Eleanor na hindi lang siya ang nag-utos sa kanya na gawin yun. Dahil sa paghahayag na ito, napagtanto ni Yumiela na may mga tao sa halip na si Eleanor ang gustong ibuli si Alicia, at tinanong niya si Eleanor kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa lahat ng ito. Sumagot si Eleanor na masama ang pakiramdam niya dito at hindi ito magandang gawin, ngunit sinabi nila sa kanya na ito ang pinakamagandang gawin. Nang marinig ito, naniniwala si Yumiela na tila hindi ito bahagi ng mas malaking pagsasabwatan, ngunit napagtanto niyang niligaw siya ng kanyang angkan at naniniwala na hindi masamang babae si Eleanor. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eleanor na hindi siya dapat masyadong magtiwala sa kanyang mga kaibigan, kung saan sinagot ni Eleanor na hindi siya mahuhulog sa anumang mga bitag hanggat hindi siya nagiging kaibigan. Mabilis na tumanggi si Yumiela at tumungo sa kanyang silid, ngunit sinundan siya ni Eleanor sa kanyang silid. Tinanong ni Yumiela ang kanyang kasambahay kung bakit siya pinayagan, na sinagot niya ng isang nakakatakot na tingin na hindi niya maaaring tanggihan ang kahilingan ng anak na babae ni Duke Hilrose. Pagkatapos ng tsaa, lumabas siya ngunit mabilis siyang nilapitan ni Patrick, na hiniling na sumama sa kanya sa party ng paaralan. Noong una, sinabi ni Yumiela na hindi siya interesado, ngunit pagkatapos ay natanto niya na maaaring matulungan niya si Alicia sa party, na isiniwalat na sa laro. Umalis siya sa party nang walang sinasabi, na naging dahilan upang malungkot siya ng ilang araw. Nang ma-realize ito, tinanggap niya ang alok ni Patrick, ngunit nilapitan ni Eleanor na nagtataka kung ano ang isusuot niya sa party. Ibinunyag ni Yumiela na isusuot niya ang kanyang karaniwang uniforme, ngunit sinabi sa kanya ni Eleanor na hindi iyon ang kanilang isinusuot sa party. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Yumiela na mayroon siyang mga damit sa kanyang silid at tinanong ang kanyang kasambahay tungkol dito. Gayunpaman, nabigla ang kanyang kasambahay matapos itong marinig dahil hindi pa niya nakitang nakadress si Yumiela. Dahil dito, sinabi sa kanya ng kasambahay na tutulungan niya itong maghanap ng mas angkop na damit para sa party at mag-makeup pa, na natutunan niya sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit pareho silang natakot matapos makita na si Yumiela ay may koleksyon ng mga damit na pambata. Habang iniisip nila kung ano ang dapat nilang gawin, biglang may kumatok sa kanilang pintuan ng isa pang kasambahay at saka binigyan sila ng isang kahon, na nagsasabing galing iyon sa reyna. Naniniwala si Yumiela na iyon ang karaniwang regalo niya na cookies, ngunit nagtaka siya kung bakit mukhang mas malaki ang kahon kaysa karaniwan. Sa party, napatingin ang lahat kay Yumiela at doon nalaman na ang regalo mula sa reyna ay isang damit para sa party, at ang ganda niya rito. Maging si Patrick mismo ay namula dito at ang cute niyang tignan, pero naniniwala si Yumiela na parang ang gulo niya. Noon lang, nagulat sina William at Oswald na parehong wala doon sina Alicia at Edwin. Sinimulan nilang hanapin ang mga ito, ngunit pagkatapos ay nahayag na ito ang plano ni Alicia na isinama niya si Edwin sa bubong, para lamang masilayan ang magagandang bituin sa langit. Dahil dito, naniwala si Yumiela na naabot ang kanyang layunin sa pagpunta sa party na ito, kaya nagsimula na siyang umalis. Ngunit sa kanyang pagtataka, pinigilan siya ni Patrick at humiling ng sayaw. Ang banayad na pag-uugali na ito ay naging dahilan upang maniwala siya na siya ay mukhang isang tunay na maharlika at pagkatapos ay tinanggap ang kanyang kahilingan. Sabay silang sumayaw at naniniwala si Yumiela na naramdaman niya ang kaligayahang ito sa buong buhay niya, ngunit pagkatapos ay napagtanto na lahat ng tao sa party ay nakatingin sa kanya.
Pagkatapos ng kanta, nilapitan siya ng isa sa mga maharlika upang makipagsayaw sa kanya, ngunit mabilis niyang tinanggihan siya. Sinabi na siya ay gusto lamang ang mga taong mas malakas kaysa sa kanya. Ang paghahayag na ito ay naging sanhi ng takot kay Patrick, ngunit ang kanyang espiritu ay mabilis na nabago nang hilingin sa kanya ni Yumiela na sumayaw muli kasama niya. Bago ang bakasyon sa Tagsibol, tinanong ni Patrick si Yumiela tungkol sa kanyang mga plano sa panahon ng bakasyon. Iniisip kung libre ba siya pagkatapos ay maaari niya itong tulungang maglinis ng ilang dungeon. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ni Yumiela na gusto niyang pumunta sa ibang lugar at makipagkita sa kanya pagkatapos ng spring break. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Patrick ang pangangaso ng mga halimaw at nagagawang i-clear ang karamihan sa mga dungeon bago ang Tagsibol. Pagkatapos ng spring break, tumungo si Patrick sa kanyang bagong klase sa semestre, ngunit nang makarating, nakita niya si Yumiela na may hawak na itim na itlog. Tinanong niya siya tungkol dito, at sinabi niya sa kanya na ito ang kanyang sanggol. Gulat na gulat dito, nagtaka si Patrick kung ano ang sinasabi niya. Ipinaalam sa kanya ni Yumiela na bago ang spring break, isa sa kanyang mga kaklase ang lumapit sa kanya at humingi ng tulong sa kanya. Sinabi sa kanya ng dalaga na ang kanyang bayan ay sinalakay ng isang higanteng dragon na muntik nang wasakin ang kanyang bayan. Sinubukan ng mga lokal na sundalo na lumaban sa kanya, ngunit wala silang laban sa dragon na iyon, maging ang ilan sa kanila ay nasaktan pagkatapos makipaglaban sa kanya. Pagkatapos ay pinakiusapan siya ng dalaga na gawin ang tungkol sa dragon na iyon, at mabilis na pumayag si Yumiela na tulungan siya. Habang nasa daan, nagtanong si Yumiela tungkol sa pagkakakilanlan ng dragon, at nang marinig na isa itong pulang dragon, naniwala siya na ang magic attribute ng dragon ay apoy tulad ng sa laro. Pagkatapos ay sinalubong siya ng pinuno ng bayan at ng ama ng dalaga, na nagsabi sa kanya na ipinaalam sa kanya ng kanyang anak na babae kanina na si Yumiela ay parang demonyong Panginoon. Gayunpaman, mabilis itong itinanggi ng dalaga, sinabi lang daw nito sa kanya na may kakayahan si Yumiela na talunin ang demonyong Panginoon. Ipinaalam din niya sa kanyang ama na si Yumiela ay may level 99 na kapangyarihan, ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda at naniwala na siya ay nagsisinungaling. Pagkatapos nito, inatasan ng ama ng batang babae si Yumiela kasama ang dalawang gwardya, na nagdala sa kanya sa mga bundok kung saan nakatira ang dragon. Nagtataka ang mga gwardya kung bakit kailangan nilang sundin ang utos ng batang ito ngunit nagulat sila nang makita ang isang pulang dragon na papalapit sa kanila. Sinabihan sila ni Yumiela na itago ang kanilang mga sarili at baka mapahamak sila sa laban na ito. Sumang-ayon ang mga gwardya na gawin iyon, ngunit tinamaan ng pulang dragon si Yumiela ng malakas na spell ng apoy. Nang makita ito, naniniwala ang mga gwardya na ang makapangyarihang spell na ito ay pumatay kay Yumiela, ngunit sa kanilang pagtataka, lumabas si Yumiela nang hindi nasaktan at mabilis na inalis ang dragon pagkatapos gamitin ang kanyang pinakadelikadong spell, ang Black Hole. Nagulat ang mga gwardya dito, nagtataka kung paano niya mapapatay ang isang dragon sa isang spell lang, ngunit ipinaalam sa kanila ni Yumiela na hindi pa tapos ang laban dahil may natitira pang dragon, na nakita na niya sa laro. Pagkatapos ay inatake siya ng pangalawang dragon gamit ang wind spell, ngunit mabilis siyang tinapos ni Yumiela gamit ang Black Needle spell. Pagkatapos nito, tulad ng sa laro, pumunta siya sa pugad ng dragon at dinala ang itlog ng dragon. Sa kasalukuyan, nabigla si Patrick sa narinig nito, ngunit tinanong siya kung talagang mapipisa niya ang itlog na ito. Sinabi sa kanya ni Yumiela na ito ang kanyang plano at para dito, nakakuha na siya ng pahintulot mula sa hari at sa punong guro. Iniisip niya sa kanyang isipan na sa laro, ang dragon na ito ay ginamit upang dalhin ang partido ng mga bayani, ngunit dahil binago niya ang kwento ng laro, gagamitin niya ang dragon na ito para sa kanyang sarili at upang matulungan ang mga taong nasa problema. At kung gusto niyang umalis sa kaharian na ito, matutulungan siya ng dragon na ito na tumakas. Pagkatapos isipin ito, sinabi niya kay Patrick na pinipisa ng mga dragon ang kanilang mga itlog sa pamamagitan ng pagpuno sa kanila ng kanilang mahika, at kapag mas maraming magic ang ibibigay nila sa kanila, mas magiging malakas ang pagpisa. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng pagpisa, kinikilala ng dragon ang nagbigay sa kanya ng mahika bilang kanyang magulang. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na dahil ang itlog na ito ay nawalan ng kanyang pamilya, ibibigay niya sa kanya ang kanyang magic, at makikilala niya siya bilang kanyang ina. Pagkatapos bigyan siya ng mahika, dinala niya si Patrick sa kanyang tahanan at sinabi sa kanya na malapit nang mapisa ang itlog. Siya ay nasa sabik at sa pananabik na ito, hinawakan ng buong lakas ang braso ni Patrick, na nakakaramdam ng matinding sakit, ay humiling sa kanya na itigil ito, kung hindi, ang kanyang braso ay mapupunit.
Sa sandaling iyon, lumabas ang dragon mula sa itlog, ngunit ito ay lumabas na maitim tulad niya. Sinabi ni Patrick na ang dragon ay hindi kasing cute na inilarawan ni Yumiella kanina, ngunit naniniwala pa rin si Yumiella na ang dragon ay mukhang kaibig-ibig at mas cute pa kaysa sa laro. Naniniwala siya na ang dragon ay may napakagandang hitsura na nagpapatunay na ang dragon ay sumisip-sip ng marami sa kanyang dark magic. Nag-iisip si Yumiella kung ano ang dapat niyang itawag sa kanya, at nagmungkahi si Patrick ng pangalan na tinatawag na Ryu, at mabilis na sumang-ayon si Yumiella dito. Sa pamamagitan nito, hiniling niya kay Patrick at sa kanyang kasambahay na paglaruan ang kanyang dragon, ngunit pareho silang mabilis na tumakbo palayo matapos makita ang madilim na mahika na nagmumula sa kanyang bibig. Sa gabi, dinadala siya ni Yumiella sa kanyang kama at bago matulog, sinabihan siyang manatili sa kanya magpakailanman. Sa umaga, nabigla si Rita nang makitang ang sanggol na dragon ay naging malaking dragon, at ang ating reincarnated na babae ay nagtataka kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Inilabas niya ito sa silid at sa lugar ng akademya. Doon, kinilabutan ang mga estudyante matapos makita ang dragon at humingi ng tulong. Nang makita ito, tinanong ni Yumiella kung ano ang kanilang kinatatakutan, sa paniniwalang may isa pang dragon na nagpakita sa bayan, ngunit ipinaalam sa kanya ni Patrick na natatakot sila sa kanyang dragon. Sinabi niya sa kanya na si Ryu ay napaka-cute, at iyon ang dahilan kung bakit siya dinala niya sa open field para makapaglaro siya sa ibang mga mag-aaral, ngunit hindi ito angkop sa mga mag-aaral na mas kinilabutan matapos makita ang dragon na sumusunod sa kanila. Hiniling sa kanya ni Patrick na itigil ang kabaliwan na ito, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, kinagat siya ng dragon sa kanyang ulo. Nasasabik si Yumiella sa tanawing ito at gusto niyang gawin iyon sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabihan siyang bitawan si Patrick. Maya-maya lang, pumasok si Prince Edwin at pinagalitan si Yumiella dahil sa malaking kaguluhan. Sinabi niya sa kanya na ilayo ang dragon na ito sa akademya, ngunit may pahintulot si Yumiella na palakihin ang dragon na ito. Bigla din siyang kinagat ng dragon at mabilis siyang inilayo ni Alicia pagkatapos sabihin ni Yumiella na pigilan ito. Sa sandaling iyon, dumating si Eleanor at sinimulang alagaan si Ryu, sinabi na hindi pa siya nakakita ng mas cute na dragon na tulad nito sa buong buhay niya, ngunit sa kanyang pagtataka, kinagat din siya ng dragon. Pagkatapos ay pinigilan siya ni Yumiella at humingi ng paumanhin sa kanya para dito, ngunit si Eleanor, na may pananabik, ay nagpahayag na siya ay nag-iisang anak na babae ng isang maharlika nang inuya ng dragon at nabubuhay pa. Naniniwala siya na mas magugustuhan siya nito ni Prinsipe Edwin, ngunit hindi sigurado si Yumiella tungkol dito. Kinabukasan, habang papunta sila kay Ryu, na ngayon ay nasa sarili niyang silid, tinanong ni Patrick si Yumiella kung maaari siyang makasama niya ng ilang oras. Nang tanungin kung bakit, sinabi sa kanya ni Patrick na may gustong sabihin sa kanya, at may gusto rin itong sabihin sa kanya si Yumiella. Kaya, nagpa siya silang sabihin ito ng sabay-sabay, ngunit sa kanyang pagkabigla, sinabi sa kanya ni Yumiella na gusto niyang lumipad sa kalangitan kasama si Ryu. Ang paghahayag na ito ay nag-aalis ng lahat ng kanyang pananabik, at sa isang malungkot na tingin, ipinaalam sa kanya na hindi siya interesado sa paglipad. Sa pamamagitan nito, tumungo sila sa silid ni Ryu at nang marating, nakita si Ryu at napansin na siya ay lumaki muli. Tiningnan ni Patrick ang singsing na suot ni Ryu at tinanong kung ano yun, kung saan sinabi sa kanya ni Yumiella na ang singsing na ito ay isang simbolo na magsasabi sa lahat na si Ryu ay kabilang sa kaharian. Sa pamamagitan nito, tumalon siya sa kanyang likuran at lumipad habang ang nag-aalalang si Patrick ay nagsasabi sa kanya na mag-ingat. Habang siya ay nakasakay sa itaas ng bayan, ang mga tao ay natakot at nagsimulang tumakbo palayo. Sinabihan siya ni Yumiella na mag-loop the loop, ngunit sa kanyang pagtataka, lumayo siya sa kanyang likuran. Habang nahuhulog, naniniwala siya na kung susubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para makarating sa bayan, sisirain niya ito. Sa realisasyong ito, mabilis niyang ibinalik ang sarili sa field area ng akademya at naglanding ng malakas sa sahig. Nang makita ito ni Patrick, agad siyang tinulungan at tinanong kung ayos lang siya, ngunit sinabi sa kanya ni Yumiella na hindi ito sapat para saktan siya at pinasalamatan siya sa pagmamalasakit nito sa kanya. Kinabukasan, nakatagpo ng isang espiya mula sa kaharian ng Remlest si Yumiella at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Linus. Sinabihan niya si Yumiella na umorder muna ng pagkain upang mapag-usapan nila ang bagay-bagay pagkatapos kumain, ngunit sinabi ni Yumiella na wala na siyang masyadong oras, at kung mahuhuli siya, malalabag niya ang curfew.
Nang marinig ito, sinimulan ni Linus na sabihin sa kanya ang tungkol sa kaharian ng Remlest at napagtanto ni Yumiela na ang kaharian ng Remlest ay isang kapitbahay ng kaharian ng Valshine at malapit sa domain ng Margrave Ashbatten kung saan nakatira ang pamilya ni Patrick, ngunit sila ang pinakamasamang kaaway ng kaharian ng Valshine. Tinanong ni Yumiela kung ano ang gusto niya sa kanya, at sinabi sa kanya ni Linus na matagal na siyang nakatalaga sa kaharian na ito at nakalap ng lahat ng kinakailangang impormasyon tungkol kay Yumiela, kasama na ang kanyang pagnanais na lisanin ang kahariang ito. Ibinunyag niya na ang tanging hiling niya ay ang manirahan siya sa kanyang kaharian, ngunit naniniwala siyang walang kayamanan at katayuan ang makakagawa nito. Nang marinig ito, nagtanong si Yumiela kung bakit gusto niya itong makita kahit alam niyang tatanggihan ni Yumiela ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Linus na alam niya ito, ngunit ang mga pinuno ng kanyang bansa ay hindi sumasang-ayon sa kanya, at sinabi nila sa kanya na makipagkita sa kanya ng personal at dalhin siya sa kanilang kaharian. Tinanong ni Yumiela kung papayag ba siya sa kanilang kahilingan, kung ano ang gusto nila sa kanya bilang kapalit. Sinabi ni Linus na ang plano nila ay gawing isang sibilyang sundalo si Yumiela, at nang marinig ito, naniniwala si Yumiela na gagawin siyang kaaway ng kaharian na ito, at kung sumiklab ang digmaan, ang tahanan ni Patrick ang unang malalagay sa panganib. Sa realisasyong ito, tinanggihan ni Yumiela ang kanyang kahilingan at sinabi sa kanya na ang tanging motibo niya ay talunin ang Panginoon ng demonyo, hindi upang sirain ang ibang mga kaharian. Sa sandaling iyon, narinig ni Yumiela ang ilang mga sundalo na papalapit sa kanila at sinabihan si Linus na umalis sa lugar na ito, sa paniniwalang malamang na binabantayan siya ng mga sundalo ng kahariang ito. Nang marinig ito, pinasalamatan siya ni Linus sa pagtulong sa kanya na lumabas at tumakas ng bahay mula sa likurang bintana. Si Yumiela, ang ating reincarnated na babae, habang papunta siya sa akademya, iniisip niya ang mga sinabi ni Linus at naniniwala siyang unang sasalakay ng Demon Lord ang kaharian na ito. Sinabi niya na ang kanyang unang motibo ay umalis sa kaharian na ito, ngunit ngayon, nais niyang protektahan ito mula sa kaharian at ayaw niyang maging kaaway ng kanyang nag-iisang kaibigan. Nakatagpo niya si Patrick at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pakiramdam na gusto niyang maging kaibigan niya, ngunit pinigilan siya ni Patrick. Sinabi na magkaibigan sila mula pa noong una at palagi niya itong iniisip bilang matalik na kaibigan. Nang marinig ito, naisip ni Yumiela sa sarili kung paano magiging napakabait at mainit ang isang tao sa parehong oras, ngunit naniniwala siya na maaaring gusto ni Patrick na makipagdigma siya kasama niya at gamitin ang kanyang lakas laban sa Panginoon ng demonyo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol dito, ngunit ipinaalam sa kanya ni Patrick na hindi niya kailanman gagamitin ang kanyang lakas para sa kanyang sariling mga pagnanasa, at kung gagawin niya ito, naniniwala siya na iiwan siya ni Yumiela, at hindi ito ang gusto niya. Sinabi niya sa kanya na kung siya ay nasa level 1, tatayo pa rin siya sa kanyang tabi, at ang ating reincarnated na babae, pagkatapos marinig ito, ay namula at nagpapasalamat sa kanya para dito. Pagkatapos nito, tinitingnan nila ang kanilang mga resulta sa akademiko, at binabati siya ni Yumiela sa pagkuha ng pinakamataas na posisyon sa klase. Nang makapagbahagi sila ng higit pang mga sandali sa isa't isa, dumating si Eleonora at sinabi kay Yumiela na mayroon silang mahalagang pag-uusapan kasama niya. Sa loob ng kanyang silid, humihingi siya ng tulong kay Yumiela sa pag-aaral para makapasa siya sa makeup exam. Noong una, sinabihan siya ni Yumiela na humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan dahil mas mataas ang marka ng mga ito kaysa sa kanya, ngunit nang igiit ni Eleonora na gusto lang niya ng tulong mula sa kanya, pumayag si Yumiela na tulungan siya. Sa pamamagitan nito, sinimulan niyang turuan siya tungkol sa kasaysayan ng mga nakaraang kaharian, at pagkatapos ng maraming beses na pagsubok, naniniwala siya na hindi karapat-dapat si Eleonora para sa pag-aaral. Noon lang, may ideya ang ating reincarnated na babae at tinanong niya si Eleonora kung may alam ba siya tungkol sa kasaysayan ng pamilya ni Prinsipe Edwin, at sinabi ni Eleonora na alam niya ang lahat tungkol sa ama, lolo, at mga kamag-anak ni Prinsipe Edwin. Sa paghahayag na ito, naniniwala si Yumiela na maaaring kabisaduhin ni Eleonora ang mga bagay na interesado siya. Sinabi niya kay Eleonora na i-connecta ang kasaysayan ng mga nakaraang kaharian sa pamilya ni Prinsipe Edwin, at sa ganitong paraan, mauunawaan niya ang paksang ito ng napakadali. Pumayag si Eleonora na gawin ito, at pagkatapos ibigay ang kanyang makakaya, sa wakas ay nakapasa siya sa makeup exam. Nagpasalamat siya kay Yumiela sa kanyang tulong at sinubukan niyang ibigay sa kanya ang isa sa kanyang mga kwintas, sa paniniwalang ito ay magpapaganda sa kanya, at masayang tinanggap ito ni Yumiela. Pagkatapos nito, binati niya si Patrick at sinabi sa kanya na gusto niyang paliparin muli si Ryu at gusto niya itong samahan. May pupuntahan daw si Patrick kaya hindi siya dadalo sa fly lesson.
Napaisip si Yumiela sa sarili, saan pupunta si Patrick araw-araw pagkatapos ng akademya, at tinatanong siya tungkol dito, ngunit mabilis na umalis si Patrick nang walang sinasabi. Habang lumilipad si Yumiela sa bayan, nagtungo si Patrick sa malapit na dungeon at sinimulang patayin ang maliliit na goblins. Naniniwala siya na si Yumiela ay interesado lamang sa mga mas makapangyarihan kaysa sa kanya, at nangakong magpapakatatag para makasama niya ito. Pagkatapos ng pagsalakay sa dungeon, binati siya ni Yumiela, na nagsabi sa kanya na nalaman niya kung saan siya pumupunta sa lahat ng oras na ito. Naniniwala si Patrick na alam ni Yumiela ang tungkol sa kanyang mga pagsalakay sa dungeon, ngunit sa kanyang pagkabigla, tinanong ni Yumiela kung sino ang maswerteng babae na kanyang nililigawan. Nilinaw ni Patrick na wala siyang kasintahan, ngunit iginiit ni Yumiela kung wala siyang kasintahan, kung gayon saan siya pupunta sa lahat ng oras na ito. Nang marinig ito, nagpasya si Patrick na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga pagsalakay sa dungeon at ang kanyang nais na mag-level up, ngunit bago niya ito masabi, sinabihan ni Ryo si Yumiela na umalis at mabilis niyang ginawa yon. Habang lumilipad siya, pumasok si Prinsipe Edwin at sinabi kay Patrick na medyo kakaiba si Yumiela, ngunit kailangan niya ang kanyang tulong sa bagay na ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Patrick kay Yumiela na gusto siyang makita ni Prinsipe Edwin at hinihintay niya ito sa silid ng punong guro. Sa loob ng principal's office, humingi ng tawad si Prinsipe Edwin sa kanya dahil sa pagiging bastos sa kanya sa lahat ng oras na ito at iniisip na siya ang Panginoon ng demonyo. Ibinunyag niya na ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang hangal na pagmamataas, ngunit nang sabihin sa kanya ng kanyang ama na hindi maaaring maging Demon Lord si Yumiela, natauhan siya. Iniisip ni Yumiela sa kanyang sarili na si Prinsipe Edwin ay bata pa at lahat ng kanyang mga kaibigan. May childish side sila sa pag-iisip at iniisip lamang ang kanilang walang kabuluhang iniisip at pagmamataas, ngunit pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang biglaang pagbabago ng puso. Inihayag ni Prinsipe Edwin na lahat ito ay dahil kay Patrick na nagsabi sa kanya na si Yumiela ay isang normal na tao tulad nila, ngunit marami siyang pinagdaanan at ang kanyang lakas ay bunga ng labis na pagsisikap na ginawa niya upang makumpleto ang mga dungeon na hindi kayang gawin, at lahat sa kanila ay kailanman umaasa na makahabol. Sa paghahayag na ito, humingi si Patrick ng tawad sa kanya, at si Yumiela, na namumula ang mukha, ay tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Tinanong niya kung ano pa ang sinabi nito sa kanya tungkol sa kanya, at sinabi sa kanya ni Prinsipe Edwin ang lahat ng magagandang bagay na sinabi niya sa kanya, ngunit ang ating reincarnated na babae ay nagalit pagkatapos marinig ito, at naniniwala kung paano niya masasabi ang napakaraming magagandang bagay tungkol sa kanya, kung hindi niya naman ito nakikita sa kanyang sarili. Pagkatapos noon, inanyayahan siya ni Principal Ronald sa isang pagpupulong at nang makarating, ipinaalam sa kanya na ang grupo ni Prince Edwin ay mabilis na nag-level up at ginagawa nila ang kanilang makakaya sa mga pagsalakay sa dungeon. Gayunpaman, sa isang malungkot na mukha, ipinaalam niya sa kanya na si Alicia ay hindi nag-level up at sa tuwing sinusubukan niyang gawin ito, lahat sila ay humahadlang sa kanya. Pagkarinig nito, naisip ni Yumiela sa kanyang sarili na sa ganitong paraan, hindi matatalo ni Alicia ang demonyong Panginoon, at sa halip na si Alicia, pipilitin nilang ipakasal si Yumiela. Sa pagsasakatuparan na ito, tumungo siya kay Alicia na nagsasanay sa lugar ng pagsasanay at nag-aalok ng kanyang tulong. Sinabihan ni Yumiela si Alicia na pumunta sa isang dungeon sa bayan ng Various kasama niya, na inihayag na ang dungeon ay isang dark type na tutulong sa kanya na i-level up ang kanyang light magic. Si Alicia ay natakot sa pag-iisip na magpalipas ng oras sa dungeon at mapag-isa kasama si Yumiela, at mabilis na lumayo sa kanya. Pagkatapos ng 2 araw, pumunta si Yumiela sa kanyang silid-aralan at pagpasok, nakitang pinag-uusapan ng lahat ng mga estudyante si Alicia. Tinanong niya si Patrick tungkol dito, at sinabi niya sa kanya na nawawala si Alicia at hindi pa dumarating sa akademya mula kahapon. Sa sandaling iyon, dumating si Prinsipe Edwin kasama ang kanyang grupo at tinanong si Yumiela tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Yumiela na hindi niya alam. Nang marinig nila ito, umalis sila at nagsimulang hanapin si Alicia. Iniisip ni Yumiela sa kanyang sarili na maaaring hindi ito maganda, dahil si Alicia ay may light magic na siyang tanging katangian na maaaring talunin ang Panginoon ng demonyo, at naniniwala na tiyak na may dumukot sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita natin si Alicia na nahihipnotismo at patungo sa kagubatan. Nakita natin si Yumiela na hinahanap si Alicia at nakita niya itong naglalakad sa gubat. Kaya, nilapitan siya ni Yumiela, tinawag siya at naging dahilan upang makontrol niya ang kanyang katawan. Ikinwento ni Yumiela sa kanya ang nangyari, sinabi niyang akala niya ay pupunta si Alicia sa madilim na dungeon, kaya nagpasya siyang maghanap sa kagubatan.
Nagtataka siya kung bakit naligaw si Alicia, kaya ibinunyag niya na hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito, na sinasabing paminsan-minsan ay nawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Naalala niya ang unang pagkakataon na nangyari ito, na inihayag na gusto siyang i-recruit ng Royal Academy nang marinig nila ang tungkol sa kanyang light magic. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit bigla niyang naramdaman ang pagnanais na pumasok sa akademya, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol, at nauwi siya sa pagpirma ng kontrata. At hindi niya alam kung bakit niya inimbitahan si Edwin sa labas noong year-end party, ipinapakita na naaalala niya ang lahat, ngunit hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa, iniisip na siya ay kinokontrol. Ipinaliwanag niya na hindi niya sinabi sa mga lalaki ang tungkol dito dahil ayaw niyang mag-alala sila. At napagtanto ni Yumiela na ginagabayan ng laro si Alicia upang matiyak na sinusundan niya ang kwento. Iniisip ni Yumiela na maliligaw si Alicia dahil hindi niya matatalo ang demonyong Panginoon kung hindi siya mag-level up. Kaya pinilit siya ng laro na maglakbay sa madilim na dungeon. Ngunit hindi masabi sa kanya ni Yumiela ang tungkol dito dahil alam niyang magiging dahilan ito ng pagkalito sa kanya. Kaya sinabi ni Yumiela sa kanya na ang kanyang katawan ay kumikilos ng mag-isa dahil siya ay masyadong na-stress, na tinitiyak sa kanya na ito ay titigil na mangyari sa kalaunan. Ito ay nagiging sanhi ng kanyang pakiramdam na umayos. Kaya, nagpasalamat siya kay Yumiela at nagpasya siyang bumalik sa akademya, ngunit iminumungkahi ni Yumiela na pumunta sa dungeon, na nagsasabing kailangan pa niyang mag-level up. Binigyan siya ni Yumiela ng amulet ng proteksyon, na sinasabi sa kanya na magsasaya siya, at atubili siyang nagpasya na sumama kay Yumiela. Pumasok sila sa dungeon kung saan nakatagpo si Alicia ng mga halimaw, na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa, kaya sinimulan niya silang pasabugan habang sinasabi sa kanya ni Yumiela na mahina sila laban sa kanyang mahika. Ngunit nagsimula siyang magreklamo, iniisip na siya ay mamamatay. Pero nalaman natin na hindi mabilang na beses natapos ni Yumiela ang dungeon dahil nag-grind siya doon noong naglalaro siya. Nagpasya siya na gabayan si Alicia dahil alam niyang ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa dungeon at nagawa niyang talunin ang mga halimaw, ngunit nagtataka siya kung bakit sila lumalakas. Kaya't ibinunyag ni Yumiela na mayroong 50 level sa dungeon, na nagsasabi na ang mga halimaw ay lalakas habang lumalalim sila at makakatanggap sila ng reward item kapag nakumpleto nila ito. Nagpupumiglas si Alicia laban sa mga halimaw at nagtataka siya kung bakit hindi siya tinutulungan ni Yumiela. Kaya, inihayag niya na gusto niyang talunin sila ni Alicia dahil kailangan niyang mag-level up. Nangako si Yumiela na tutulungan siya kung nasa panganib ang kanyang buhay at gumamit siya ng bagong kasanayan na nagbibigay daan sa kanya upang talunin ang isang halimaw at tumuloy sila ng mas malalim sa dungeon habang sinasabi sa kanya ni Yumiela na mahusay siya. Ngunit nag-activate siya ng bitag na naging sanhi ng pagkahulog niya nang mapagtanto ni Yumiela na nakalimutan niyang sabihin kay Alicia ang tungkol dito. Napadpad si Alicia sa isang napakalaking halimaw at nagbanta itong aatakehin siya. Kaya, ginagamit niya ang kanyang mahika, pinapatay ito sa isang iglap. Dumating si Yumiela at napagtanto niya na si Alicia ay nasugatan, nag-aalok na pagalingin siya gamit ang dark magic, ngunit tumanggi siya, sinabing ayos lang siya. Ngunit pinagaling pa rin siya ni Yumiela, na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa. Narating nila ang ika-50 palapag kung saan nakatagpo nila ang boss, at sinabihan ni Yumiela si Alicia na labanan ito, ngunit nagpupumiglas siya laban dito. Inatake siya ng boss, pinatalsik siya, at napagtanto ni Yumiela na siya ay nasa problema, kaya inatake niya ang boss, pinatay ito sa isang hampas. Nilapitan niya si Alicia, at ang amulet ng proteksyon ay nag-activate, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng malay. Ipinaliwanag ni Yumiela na iniligtas siya ng amulet, ngunit isang beses lang ito gumagana, kaya kailangan niyang palitan ito. Binuksan nila ang treasure chest, at nakita natin na nakakuha sila ng mga amulet ng proteksyon, ngunit hindi ito kailangan ni Yumiela, kaya sinabi niya kay Alicia na kunin ang mga ito. Nag-teleport sila at sa tingin ni Alicia ay tapos na. Kaya, pinasalamatan niya si Yumiela sa kanyang tulong, ngunit sinabihan niya si Alicia na magsuot ng isa pang amulet ng proteksyon, na sinasabing patuloy silang mag-grind hanggang sa matalo niya ang boss. Nagulat siya nang marinig ito, ngunit pumayag siyang gawin ito, at patuloy siyang sumusulong, ngunit hindi pa rin niya natatalo ang boss. Kaya, tinulungan siya ni Yumiela, at nakatanggap sila ng isang dark sword mula sa kaba ng kayamanan. Kaya, nagpasya si Yumiela na itago ito. Si Alicia ay patuloy na nag-grind, at nakakuha sila ng sibat ng hangin. Kaya, naisipan ni Yumiela na ibigay ito kay Patrick. At pagkatapos ng ilang pagtatangka, nagawa ni Alicia na talunin ang boss.
Nakakuha sila ng isang light sword, iniisip na ito ay magiging kapaki-pakinabang laban sa Panginoon ng Demonyo, at sinubukan ni Yumiela na hawakan ito, ngunit napagtanto niya na hindi niya magagawa dahil ito ay tumutugon sa kanyang madilim na mahika. Bumalik sila sa ibabaw, at sinabi ni Yumiela kay Alicia na naabot na nila ang kanilang layunin. Tinanong si Alicia kung nagsaya ba siya, ngunit nagsimula siyang mag-hallucinate, na iniisip na malapit na siyang mamatay. Napagtanto ni Yumiela na may oras pa sila. Kaya tinanong niya si Alicia kung gusto niyang bisitahin ang kinaroroonan ng demonyo, ngunit nagtataka siya kung paano nalaman ni Yumiela ang tungkol dito at napagtanto niya na hindi niya masabi kay Alicia dahil natutunan niya lamang ito sa pamamagitan ng paglalaro. Kaya't sinabi niya kay Alicia na ang kanyang level 99 instincts ay nagpahayag ng lokasyon. Nakasakay sila kay Ru habang binanggit ni Yumiela na gusto niyang kumpirmahin kung tama siya, ngunit natarante si Alicia. Kaya naman nagtataka si Yumiela kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit biglang umulan at isang bagso ng hangin ang nagpa-atras sa kanila, dahilan para mahulog si Alicia. Kaya nahuli siya ni Ru at naisip ni Yumiela na pinipigilan sila ng laro na makapasok sa lugar dahil masyado pang maaga para labanan ang demonyong Panginoon. Kaya nagpasya silang bumalik sa akademya. Ang mga lalaki ay masaya na makita siya, sinabi na sila ay nag-aalala tungkol sa kanya, at si Yumiela ay ibinigay kay Patrick ang wind spear. Kinabukasan, ginamit ni Alicia ang kanyang spell, sinisira ang isang dummy sa isang iglap, at humanga ang mga lalaki, napagtanto na mas malakas siya kaysa sa kanila. Sinabi niya sa kanila na nagsumikap siyang umunlad, at naging determinado silang lumakas dahil ayaw nilang maiwan. Sa tingin ni Yumiela ay nasa level 50 na siya, ngunit alam niyang hindi pa rin sapat ang lakas ni Alicia para talunin ang demonyong Panginoon. Itinuturing niyang mas mahihirapan si Alicia na mag-level up, kaya naisipan niyang dalhin si Alicia sa mas mataas na level ng dungeon. Iniisip ni Patrick na iiyak si Alicia kapag narinig niya ito. Pero naniniwala si Yumiela na nakakatuwa ang pag-grind at napagtanto niyang kailangan pa niyang magsumikap para mahulog ang loob ni Yumiela sa kanya. Naglalakad si Yumiela sa campus at may lalaking lumapit sa kanya na nagsasabing kailangan niya ng tulong sa isang eksperimento. Dinala niya siya sa isang silid-aralan kung saan ipinakita niya sa kanya ang kanyang bagong imbensyon, na ipinapakita na idinisenyo ito upang magsil ng mahika. Pinasuot niya ito, na sinasabi sa kanya na itaas ang kanyang magic output. At sinusunod niya ang kanyang mga tagubilin, pinalabas ang kanyang buong kapangyarihan. Ngunit ang aparato ay hindi nasira, at tinawag ng lalaki ang kanyang mga kasama, na sinasabi sa kanila na patayin siya habang hindi siya maaaring gumamit ng mahika habang inihayag niya na nahulog siya sa kanyang bitag. Ngunit madali niyang nawasak ang mga tanikala, na nagpapakita na ang kanyang pisikal na lakas ay nasa level 99 din. Kaya, ang mga assassin ay nataranta, na sinasabing pinaglalaroan lang siya ng mga ito, ngunit hindi siya naniniwala sa kanila, at sa huli ay naaresto sila. Sa tingin ni Yumiela ay mula sila sa anti-king faction at sinabihan siya ni Ronald na mag-ingat dahil naniniwala siyang may espiya sila sa akademya. Kinabukasan, sinubukan siyang patayin ng isang assassin habang siya ay natutulog. Ngunit habang sinasaksak niya ito, nabasag ang kanyang kutsilyo at tinanong siya nito kung ano ang ginagawa nito, dahilan para matakot siya. Kinabukasan, sinabi ni Yumiela kay Patrick ang tungkol sa mga pagtatangka ng pagpatay, pinayuhan siyang layuan siya dahil maaari siyang malagay sa gulo. Bigla niyang naramdaman ang paparating na mga palaso, ngunit madali niyang napigilan ang mga ito at nahanap niya ang assassin, na nagpapakita na siya ay nabalisa dahil maaaring tumama ang kanyang mga palaso kay Patrick kung hindi niya ito pinigilan. Si Yumiela ay naglalakad sa paligid ng bayan na nakasuot ng disguise at nakita niya ang mga bata na naglalaro sa labas habang pinagmamasdan sila ng isang batang lalaki mula sa malayo. Kaya't nilapitan niya ito at tinanong kung ayaw nila sa kanya, ngunit ipinahayag niya na natatakot siyang sumama sa kanila dahil kinasusuklaman ng lahat ang kanyang maitim na buhok. Pero pinakita niya sa kanya ang buhok niya kasing dilim daw ng gabi, kaya iniiwasan siya ng lahat noong una, pero sa huli ay tinanggap din siya. Sa palagay niya ay hindi na siya magkakaroon ng mga kaibigan, ngunit sinabihan siya nito na subukang makipag-ugnayan sa iba. At sa pagkakataong iyon, isang grupo ng mga tulisan ang lumapit sa kanila. Nakilala nila si Yumiela, kaya sinabihan niya ang mga bata na mag-ingat, at sinusugod siya ng mga lalaki, ngunit pinigilan niya sila ng kanyang mahika, at iniisip ng mga bata na siya ay cool. Napagtanto na siya ay isang makapangyarihang salamangkero, sinimulan niyang tanungin ang pinuno ng grupo, tinanong siya kung sino ang kumuha sa kanila, ngunit sinabi niyang hindi niya alam dahil itinatago ng kanilang kliyente ang kanyang mukha. Umuwi si Yumiela at ikinwento kay Rita ang pangyayari habang isiniwalat niya na ibinigay niya sila sa mga awtoridad. Napagtanto niya na kakaiba ang lasa ng kanyang tsaa, kaya tinanong niya si Rita tungkol dito,
at sinabing tikman niya ito. Ngunit nagpanik siya at nagsimula siyang humingi ng tawad habang isiniwalat niya na naglagay siya ng lason sa inumin ni Yumiela dahil na-hostage ang kanyang kapatid. Tinanong siya ni Yumiela tungkol sa lason. Kaya't isiniwalat niya na gumagamit siya ng isang lubhang nakamamatay na produkto na maaaring pumatay ng isang tao sa isang patak. Ngunit 5 patak na ang inilagay niya sa inumin ni Yumiela at hindi pa rin ito sapat para patayin siya. Ibinunyag ni Rita na tinutulungan niya ang mga assassin, na sinabing inutusan siya ng ama ni Yumiela na gawin ito. At tinanong siya ni Yumiela tungkol sa kanyang kapatid. Kaya ibinunyag niya na ang kanyang kapatid ay nagtatrabaho para sa ama ni Yumiela sa kanyang mansyon. Kaya ng gabing iyon, lumipad sina Yumiela at Rita sa mansyon kung saan nahanap nila ang kapatid ni Rita na si Sarah na tila walang ideya sa nangyayari. Nagulat siya nang makita si Yumiela na nagsabi sa kanya na naka-hostage siya at naisip ni Rita na malapit na siyang mapatay. Kaya nakiusap siya kay Yumiela na iligtas si Sarah, ngunit pinili ni Yumiela na patawarin siya dahil alam niyang gusto lang niyang iligtas si Sarah. At natutuwa siyang marinig ito, na nagsasabing magiging loyal siya kay Yumiela hanggang sa huli. Sinabihan niya sina Rita at Sarah na hintayin siya, at nakita niya ang kanyang mga magulang sa hapagkainan, ngunit hindi siya nakilala ng mga ito. Kaya, sinabi niya sa kanila na siya ang kanilang nag-iisang anak na babae, at nagulat sila nang makita siya, na isiniwalat na inupahan nila ang mga assassin dahil naniniwala silang pinagtaksilan niya sila. Sa palagay nila ay nakikipagtulungan siya sa hari upang alisin ang pangkat na anti-king, na sinasabing kahihiyan siya sa kanila. At napagtanto niya na may hindi pagkakaunawaan dahil inihahanda ng kaharian ang mga sundalo nito para sa pagsalakay ng Panginoong Demonyo at mayroon siyang magandang relasyon sa hari. Kaya, ang anti-king faction ay nakaramdam ng pananakot at naisip ng kanyang mga magulang na patayin siya ay mas mabuti kaysa ibigay siya sa kanilang kaaway. Kaya, tinanggap nila ang mga assassin. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, na nagsasabing nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga magulang, na iniisip na sinusubukan niyang makakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpunta sa digmaan. Sinabi niya sa kanila na bumalik sa kanilang nasasakupan, ngunit ibinunyag nila na ayaw nilang manatili doon dahil boring ang buhay sa bansa, na sinasabi na ayaw nila sa kanya bilang isang bata. Napagtanto niya na wala na silang pag-asa, na sinasabi sa kanyang ama na ibigay ang kanyang titulo sa kanya habang ipinapaalala nito sa kanya na siya lamang ang tagapagmana nito, kaya't siya ay magiging isang countess pagkatapos nitong mamatay. Sa palagay niya ay tinatakot siya, kaya sinubukan niyang tawagan ang mga gwardya, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi nila siya mapipigilan. Nagpatawag siya ng black hole, nagbanta na papatayin niya ang kanyang mga magulang kung hindi nila ibibigay ang gusto niya. At ang kanyang ina ay hinimatay habang ang kanyang ama ay humihingi ng awa, na sinasabing maaari niyang makuha ang kanyang titulo. Kinabukasan, iniulat ito ni Yumiela sa hari, na nagtanong sa kanya kung bakit siya nagpasya na sakupin ang domain ng kanyang pamilya. Kaya, ipinaliwanag niya na gusto niyang humawak ng posisyon ng kapangyarihan at alisin ang diskriminasyon laban sa mga taong may maitim na buhok. Alam ng hari na hindi ito magiging madali, ngunit determinado siyang gawin ang lahat para magtagumpay. Nang maglaon sa araw na iyon, nakipag-usap siya kay Patrick, na sinasabing hindi na siya inaatake ng mga assassin, at napagtanto niya na wala siya kung ano ang kinakailangan upang pumatay ng mga tao. Nakahinga siya ng maluwag na pinili niyang buhayin ang mga assassin dahil nag-aalala siya na wala na siyang puso. Ngunit sinabi sa kanya ni Patrick na siya ay isang mahusay na tao, at sinabing humanga siya sa kanyang desisyon na maging isang countess. Inihayag niya na na-inspire siya sa batang lalaki na nakilala niya. Sa pag-iisip na kailangan niyang baguhin ang lipunan para gawing mas magandang lugar ito dahil ang mga taong may itim na buhok ay nahihirapang makibagay. Pumayag si Patrick na tulungan siya. At sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng isang tao sa tabi niya dahil kailangan niyang magkaroon ng kahalili. Kaya, nataranta siya, iniisip na hihilingin itong pakasalan siya, ngunit sa halip ay gusto niya itong ampunan bilang kanyang anak. Agad siyang tumanggi, at hindi natutuwa si Yumiela na marinig ito, nangako na magiging mabuting magulang, ngunit tumanggi pa rin siya. Kaya, nalilito siya, nagtataka kung bakit ayaw nitong maging bahagi ng kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang oras, ipinagdiriwang ng kaharian ang araw ng pagkakatatag nito, ngunit ipinahayag ng hari na malapit nang bumalik ang demonyong Panginoon. Alam niyang sasalakayin ng Panginoon ng demonyo ang kanilang kaharian, ngunit tiniyak niya sa lahat na nagawa na ang paghahanda, at itinalaga niya si Adolf bilang pinakamataas na commander ng hukbo ng hari. Idinagdag niya na mamumuno si Edwin sa isang elite unit para talunin ang demonyong Panginoon. At nakita natin na sasamahan sila ni Yumiela.
Pagkatapos ng kaganapan, iniisip ni Yumiela ang kanyang mga layunin at sumama sa kanya si Patrick, sinabing nakita niya siya mula sa kanyang bintana. Humanga siya na nakita siya nito mula sa malayo at ibinunyag niya na dahil ito sa kanyang pagsasanay, na nagpapakitang nasa level 60 na siya. Nagulat siya nang marinig ito, napagtanto na kasing lakas siya ni Adolf. At ipinaliwanag niya na nagsasanay siya sa dungeon sa panahon ng kanyang libreng oras, na ipinapakita na ginagamit niya ang amulet ng paglaki upang mas mabilis na mag-level up. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang paggawa nito, alam na mapanganib na tuklasin ang mga dungeon ng walang amulet ng proteksyon. At ipinahayag niya na ayaw niyang mawala siya. Pero ipinaliwanag niya na ganoon din ang nararamdaman niya kapag may ginagawa itong walang ingat, kaya nangako siyang mag-iingat. Nagtataka siya kung bakit pinaghirapan niyang mag-level up. Kaya, ibinunyag niya na gusto niyang lampasan siya dahil gusto lang daw niya ang mga lalaking mas malakas sa kanya. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito sinasadya, sinabi lamang niya ito sa panahon ng party dahil ayaw niyang makipagsayaw sa ibang mga lalaki, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging sapat na malakas upang manatili sa tabi niya. Sinabi niya sa kanya na makipaglaro sa kanya ng gunting papel bato, at sa huli ay nanalo siya, ngunit tinanong niya siya kung natalo siya, at sinabing wala siyang makita dahil masyadong madilim. Sinabi niya sa kanya na nanalo siya, sinasabing gusto niya siya dahil mas mahusay siya kaysa sa kanya, at hinahalikan nila ang isa't isa habang ang pagdiriwang ay umabot sa kasukdulan. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang demonyong Panginoon kasama ang kanyang hukbo at ang mga high-level na estudyante ay napiling sumali sa hukbo ng hari habang pinamumunuan ni Yumiela ang unit ni Edwin patungo sa kuta ng demonyo. Nalaman natin na sinabihan siya ni Patrick na isuot ang amulet ng proteksyon dahil gusto niyang matiyak na babalik ito ng buhay at pumayag siyang gawin ito, na sinasabi sa kanya na mag-ingat. Ang maharlikang hukbo ay nakipagsagupaan sa mga puwersa ng Panginoon ng demonyo at si Patrick ay lumikha ng isang barrier upang protektahan ang mga estudyante, ngunit isang dragon ang biglang lumitaw. Kaya, siya ay sumugod at sinaksak niya ang ulo nito, pinatay ito sa isang hit. Kaya, namangha ang lahat at pinamunuan niya sila sa labanan, na nagpapahintulot sa maharlikang hukbo na makuha ang kalamangan. Dumating ang unit ni Edwin sa kastilyo ng Panginoong Demonyo at naghahanda sila para sa huling labanan habang sinabi ni Yumiela kay Rue na sumama kay Patrick, alam na may kapangyarihan ang Panginoon ng Demonyo na kontrolin ang mga halimaw. Pumasok sila sa kastilyo at pinasalamatan ni Alicia si Yumiela sa pagtulong sa kanya na mag-level up, na nagsasabing dapat nilang gawin ang kanilang makakaya upang talunin ang demonyong Panginoon. Pero gusto ni Yumiela na siya na ang magtapos para mapakasalan niya si Edwin pagkatapos niyang maging santo. Inihayag ni Edwin na isang maharlika na pamilya ang nakatira noon sa kastilyo, ngunit hindi sila binanggit sa mga dokumento ng hari, na inihayag na hinanap niya ang mga lumang talaan sa kaharian upang malaman ang tungkol sa Panginoon ng demonyo. Ipinaliwanag niya na pumasok siya sa Royal Academy dahil naisip niya na naglalaman ito ng mga lihim na dokumento tungkol sa demonyong Panginoon na alam na ito ay itinatag ng unang hari, ngunit wala siyang nakita. Pumasok sila sa isang kakaibang silid kung saan nakakita sila ng maitim na bula at natarante sila. Ngunit naramdaman ni Yumiela ang panganib, kaya't iniligtas niya si Edwin, ngunit ang iba ay nahuli. Tumitaw ang demonyong Panginoon at naghanda si Edwin na labanan siya. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-ingat, ngunit ginagamit ng Panginoon ng demonyo ang kanyang spell para atakihin sila. Kaya't iniligtas sila ni Yumiela gamit ang kanyang mahika at sinimulan nila siyang salakayin gamit ang kanilang pinakamalakas na pag-atake, ngunit madali niyang hinaranggan silang lahat at naglunsad siya ng ganting atake, na tinatangay sila, ngunit iniligtas sila ng kanilang mga amulet mula sa tiyak na kamatayan. Napagtanto ni Yumiela na hindi sila sapat na malakas para talunin ang demonyong Panginoon. Kaya't nagpasya siyang labanan siya, ngunit nagsimula itong magtanong sa kanya, na nagsasabi na humanga siya na nagawa nitong sirain ang kanyang binding spell. Alam niya na gumagamit din siya ng dark magic at niyaya niya itong sumama sa kanya na nagsasabing dapat niyang talikuran ang mga tao ngunit tumanggi siya. Nagbanta siyang papatayin si Alicia. Kaya sinubukan ni Edwin na iligtas siya ngunit itinulak siya ng demonyo at nawalan siya ng malay. Napagtanto ni Yumiela na siya lang ang makakatalo sa demonyong Panginoon at gumamit siya ng binding spell ngunit na-counter niya, nagpatawag ng mga dark spike ngunit ginamit niya si Alicia bilang isang kalasag. Ngunit si Alicia ay inilunsad sa ere habang ipinaliwanag ni Yumiela na siya ay lumalaban sa dark magic, kaya hindi siya nakakuha ng pinsala mula sa spell dahil ginamit lamang ni Yumiela ang isang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Sumalakay siya at nagawa niyang tamaan, nabasag ang helmet ng Panginoong Demonyo, at napagtanto niya na mas malakas siya kaysa sa kanyang mga kasama, iniisip na kamag-anak niya ito dahil mayroon din itong itim na buhok. Tinanong niya siya tungkol sa kasaysayan ng kaharian,
kaya sinabi niya sa kanya na ito ay itinayo pagkatapos matalo ang Panginoon ng demonyo. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang kasinungalingan na nagsasabing pinag-isa ng unang hari ang lupain upang bumuo ng isang kaharian at siya ay nagsilbi bilang tapat na tagapagpanatili ng hari. Ngunit nakita siya ng hari bilang isang banta, kaya siya ay ipinatapon at binansagan bilang isang taksil. Ang kanyang galit at puot ay naging sanhi na maging demonyong Panginoon siya at ipinadala niya ang kanyang mga alipores upang sirain ang mga tao. Ngunit natatakpan siya ng isang sinaunang spell, na nagpapakita na kailangan niyang maghintay ng ilang taon bago masira ang selyo. Ipinaliwanag ni Yumiela na ang unang hari ang may kasalanan. At sinabi niya sa kanya na huwag sirain ang mga tao, sinasabing nagbago na sila, ngunit hindi siya kumbinsido, alam niyang napupuot sila sa mga taong mas malakas kaysa sa kanila. At alam niyang hinahamak nila ang mga taong may itim na buhok. Ngunit ipinaliwanag niya na tinanggap siya ng maharlikang pamilya kung sino siya. At gusto niyang protektahan ang mga taong mahal niya. Sinabi niya sa kanya na tumakas, at sinabing tutulungan niya itong pekein ang kanyang kamatayan upang mamuhay siya ng mapayapang buhay, ngunit tumanggi siya, sinabing naghintay siya ng mahabang panahon upang makaganti sa sangkatauhan. Nagpatawag siya ng black hole, nagbabantang sisirain ang lahat ng bagay sa paligid niya. At nagpa siya si Yumiela na alisin siya sa kanyang paghihirap. Nagsalubong ang kanilang mga sandata at pinakawalan ni Yumiela ang kanyang buong kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang Panginoon ng demonyo, na sa huli ay natupok ng kanyang black hole. Pinoprotektahan ni Alicia ang lahat gamit ang kanyang banal na kalasag habang patuloy na lumalawak ang mga black hole, sinisira ang lahat sa paligid nila. Nagagawa nilang mabuhay at nagpapasalamat sila kay Yumiela na alam nilang hindi nila matatalo ang demonyong Panginoon kung wala siya. Sinabi nila sa kanya na malapit na siyang maging santo, ngunit hindi niya ito gusto, at sinabing si Alicia ang dapat kumuha ng titulo. Ngunit sa sandaling iyon, sinaksak siya ni Alicia at nagulat ang lahat ng siya ay bumagsak. Nakita natin na si Alicia ay kinokontrol ng laro at papatayin na niya si Yumiela, ngunit pinigilan siya ni Edwin, tinanong siya kung ano ang problema niya. Naiintindihan ni Yumiela ang nangyayari, alam niyang kakalabanin niya si Alicia bilang ang hidden boss dahil natalo na ang demonyong Panginoon. Kaya, pinilit ng laro si Alicia na saksakin siya, at alam niyang mamamatay siya kung hindi dahil sa kanyang amulet na proteksyon. Napagtanto na iniligtas ni Patrick ang kanyang buhay, pinigilan ng mga lalaki si Alicia, ngunit nagawa niyang madaig sila at pumunta siya kay Yumiela, ngunit ginamit niya ang kanyang dark magic para ipagtanggol ang sarili. Ipinaliwanag niya na si Alicia ay isinumpo ng demonyong Panginoon bago ito namatay. At ang mga lalaki ay kumbinsido sa kanyang paliwanag, ngunit ginawa niya lang ito dahil gusto niyang maayos ang mga bagay-bagay. Nagising si Alicia at sa tingin nila ay bumalik na siya sa normal, ngunit binalaan niya sila na hindi niya makontrol ang kanyang katawan, sinabihan si Yumiela na tumakas. Nag-aalala si Yumiela na hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, baka tuluyan niyang mapatay si Alicia, ngunit niyakap siya ni Edwin, sinabihan siyang saksakin siya sa halip, habang sina William at Oswald ay nagsasabi sa kanya na maging malakas. At sasabihin nila sa kanya ang kanilang nararamdaman. Ngunit tinalo sila ni Edwin, sinabi sa kanya na mahal niya siya, at nabawi niya ang kontrol habang ipinaliwanag ni Yumiela na ang kapangyarihan ng pag-ibig ang pumutol sa sumpa ng Panginoong Demonyo. Kaya si Alicia ay magiging santo. Ngunit biglang pinalibutan sila ng isang skeleton army, na nagbabantang papatayin sila. Kaya, nagsimula silang makipaglaban, inaatake ang mga kalansay gamit ang lahat ng mayroon sila. Sinabi ni Yumiela na sinusubukan ng kanyang mga kasama na bumawi sa pagiging inutil laban sa Panginoon ng Demonyo, at nais ni Alicia na bumawi sa kanya, alam niyang muntik na niya itong patayin. Alam ni Yumiela na maaari niyang alisin ang mga kalansay sa isang iglap, ngunit nagpa siya siyang ipaubaya ito sa iba dahil gusto niyang bigyan sila ng pagkakataong sumikat. Ilang sandali pa, dumating si Ru kasama si Patrick at nakita niyang natalo na ng unit ni Edwin ang mga kalansay. Tinanong niya si Yumiela kung ano ang nangyari. Kaya ipinaliwanag niya na natalo nila ang Panginoon ng Demonyo at ipinahayag niya na nanalo ang hukbo ng hari. Nakita nating ginagamot ni Eleanor ang mga sugatang sundalo nang dumating si Yumiela kasama ang iba pa at ibinalita ni Edwin na nanalo sila sa labanan dahil natalo na ang demonyong Panginoon. Si Patrick ay nanunood kasama si Yumiela at nakita nila ang mga sundalo na nagdiriwang. Kaya tinanong niya ito kung gusto niyang sumama sa kanila, ngunit sinabi nito sa kanya na gusto niya itong makasama. Bumalik sila sa kabisera at ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang pagbabalik na nakikita silang mga bayani. Ngunit iniulat ni Edwin ang lahat sa hari na nagpas siyang parusahan si Alicia dahil muntik na niyang mapatay si Yumiela.
Ngunit ipinaliwanag niya na si Alicia ay isinumpa ng demonyong Panginoon kaya hindi niya ito kailangang parusahan. Bumalik sila sa kanilang mapayapang buhay at nalaman natin na sina Oswald at William ay palaging hinahamon si Yumiela, na gustong maging mas malakas. Alam niya na malapit na silang magtapos, kaya naghahanda siyang bumalik sa kanyang domain, iniisip ang tungkol sa pagkamit ng kanyang layunin, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Nakita natin si Yumiela na lumilipad kasama si Patrick, na nagtanong sa kanya kung saan sila pupunta. Kaya, sinabi niya sa kanya na gusto niyang tuklasin ang isang bagong dungeon kasama niya, na gustong i-enjoy ang kanilang oras na magkasama bago sila makapagtapos. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, at magkita tayo sa susunod.